Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1983-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang marinig ang patrolling elder ng Saint Land, tumango si Alvin at patuloy na inilipat ang kanyang tingin pataas. Sa kalangitan, sa itaas ng napakalaking bulkan, maraming isla ang lumulutang sa himpapawid. Ang mga gusali ay manipis na nakakalat sa mga islang ito. Maraming suspendidong isla ang nakapalibot sa isang napakalaking lumulutang na isla na parang mga bituin na nakapalibot sa buwan. Ang dambuhalang lumulutang na isla ay ang main island. Ang napakalaking lumulutang na isla na iyon ay ang pangunahing isla ng ating fire worship sect Saint Land. Ito rin ang lugar kung saan katutuluyan, sabi ng nagpapatrulyang elder ng Saint Land kay Alvin, kung tungkol sa mga isla na nakapaligid sa main island, sila ang mga tirahan ng ating fire worship sect Saint Land's Bronze Flame Elders at bawat tunay na disciples ng kanilang mga tunay na disciples at mga tunay na disciples. Mga lumulutang na isla. Mga tunay na alagad. Alam ni Alvin ang tungkol sa Bronze Flame Elders, ngunit ito ang unang beses niyang narinig ang tungkol sa mga tunay na disipulo. Lumingon siya para tingnan ang nagpapatrulyang elder ng Saint Land na may nalilitong ekspresyon at nagtanong, "Elder, ano ang mga tunay na disipulo?" Ang nagpapatrulyang elder ng Saint Land ay tumugon sa tanong ni Alvin, ang mga tunay na disipulo ay ang pinakanamumukod tanging mga disipulo sa ating fire worship sect Saint Land. Sila rin ang magiging mga haligi ng sekta sa hinaharap. Mayroong dalawang paraan upang maging isang tunay na disipulo. Ang isa ay kailangang magkaroon ng indigo na innate spiritual root o mas mataas na may base na street. Cultivation base sa disipulo ng Saint Celestial Stage. Napakalaking henyo na nagtataglay ng indigo innate spiritual root o mas mataas. Base sa paglilinang sa Street Celestial Stage. Nang marinig ang patrolling elder ng Saint Land, agad na nanliit ang mga mata ni Alvin. Sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ng dalawang salitang tunay na disipulo. Ang mga tunay na alagad ay kumakatawan sa kinabukasan ng fire worship sect. Kung ganoon nga ang kaso, makatuwiran na mayroon silang sariling mga lumulutang na isla sa paligid ng main island. Bigla, na parang may naalala siya, nagtanong si Alvin, "Elder, maaaring ang Silver Flame Elders, Golden Flame Elders, Guardians, Vice Sect Leaders, at ang Sect Leader ay naninirahan sa main island?" Ang kanyang mga mata ay sinanay sa napakalaking isla sa itaas niya. Siyempre hindi. Ang nagpapatrulyang elder ng Saint Land ay umiling at nagsabi, "Sa aming fire worship sect, sino man ang may posisyon bilang Silver Flame Elder o mas mataas ay bibigyan ng tirahan sa Otherworldly Island." Otherworldly Island. Naguguluhan si Alvin. "Sundan mo ako." Matapos sinenyasan ng nagpapatrulyang elder ng Saint Land si Alvin, bumangon siya sa hangin. Mahigpit siyang sinundan ni Alvin. Natuklasan niya na ang nagpapatrulyang elder ng Saint Land ay dinadala siya ng mas mataas at mas mataas. Nagpatuloy sila sa paglipad paitaas kahit na nalampasan na nila ang main island. Kasabay nito, nakita ni Alvin ang main island. Sa laki, ang dambuhalang main island ay hindi mas maliit kaysa sa Black Turtle Sanctum. May mga bundok at lawa sa ibabaw nito at maraming malalagang halaman. Marami ring mga gusali sa ibabaw nito. Ang mga gusali ay itinayo at inayos sa maayos na paraan. Mula sa malayo, ito ay mukhang kaaya-aya sa mata. Huwag mong sabihin sa akin na ang Otherworldly Island ay nasa itaas ng mga ulap sa kalangitan. Nag-isip si Alvin nang makita niya ang nagpapatrulyang elder ng Saint Land na dumaan sa mga ulap at lumipad ng mas mataas. Napagtanto niyang tama ang hula niya nang dumaan sa mga ulap ang nagpapatrulyang elder ng Saint Land, at nakita niya ang tanawin sa likod ng mga ulap. Ito ang mga Otherworldly Islands. Matapos dumaan sa mga ulap, tumingin si Alvin sa maraming lumulutang na isla sa di kalayuan. Ang mga lumulutang na isla na ito na nasa itaas ng mga ulap sa itaas ng fire worship sect Saint Land's main island ay pinaghiwalay sa 4 na antas. Mayroon lamang isang lumulutang na isla sa pinakamataas na antas. Ang antas sa ibaba ay may 5 lumulutang na isla. Sa ibaba, mayroong 10 lumulutang na isla. Sa ibaba, mayroong 50 lumulutang na isla. Tama. Ito ang mga Otherworldly Islands. Tumango ang nagpapatrulyang elder ng Saint Land.
Tingnan mo ang pinakamataas na otherworldly island. Iyan ang cultivation place ng sect leader ng Fire Worship Sect. Sa kasalukuyan, ang Lord Sect Leader ay nasa closed-door cultivation. Ang nagpapatrulyang elder ng Saintland ay may magalang na ekspresyon sa kanyang mukha nang magsalita siya tungkol sa Sect Leader. Ang Sect Leader ng Fire Worship Sect. Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, agad niyang pinaikit ang kanyang mga mata habang ang malamig na kislap ay kumislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sa sandaling ito, dahil sa ang sect leader ay nasa closed-door cultivation, ang kanyang asawa at anak na babae ay nakakulong lamang sa Saintland Enforcement Hall at hindi pa pinarusahan. Gayunpaman, kapag ang sect leader ng Fire Worship Sect ay lumabas sa closed-door cultivation, ang sect leader ay parurusahan. Malamang nakamatayan ang parusa sa kanila. Kung maaari, hinihiling niya na ang sect leader ng Fire Worship Sect ay hindi nalalabas sa closed-door cultivation magpakailanman. Gayunpaman, alam ni Alvin na imposible ito. Ang 5 otherworldly island sa ibaba ay ang mga lugar ng paglilinang ng 2 vice-sect leader ng Fire Worship Sect at 3 tagapangalaga, dagdag ng nagpapatrulyang elder ng Saintland. Kasabay nito, nanumbalik din si Alvin sa kanyang katinoan. Narinig na niya ang tungkol sa 2 vice-sect leaders ng Fire Worship Sect noon. Para naman sa 3 guardians, sikat ang mga pangalan nila. May chismis na ang 3 guardian ay pawang mga lumang powerhouse mula sa Fire Worship Sect. Ang kanilang mga posisyon sa Fire Worship Sect ay katumbas ng 4 great kamapas ng Black Ketre Sect na kasing sikat ng Fire Worship Sect. Zoro. Hindi maiwasan ni Alvin na maalala si Elder Zoro mula sa Black Ketre Sect nang isipin niya ang tungkol sa 4 great kamapas mula sa Black Ketre Sect. Inagaw niya ang kanyang Devil Seal tablet at pinatay si Elder Ku sa Asher Cloud Mansion sa Lower Province dati. Sa pagkakaalam niya, si Zoro ay anak ng Golden Lion King, isa sa 4 na dakilang kamapa sa Black Ketre Sect. Itinuring na niya si Zoro bilang kanyang mortal na kaaway mula noon. Gayunpaman, masyadong malakas si Zoro. Maaari lang niyang isantabi ang kanilang awayan pansamantala. Kapag lumakas na siya, tiyak na hahanapin niya si Zoro at papatayin ito para ipaghiganti si Elder Ku at agawin pabalik ang Devil Seal tablet. Zoro! Maghintay ka lang. Darating ako para sa'yo. Sa oras na iyon, ipapakita ko sa iyo na ang taong itinuring mong langgam noon ay kayang pumatay sa iyo. Napaisip si Alvin habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Samantala, ang nagpapatrulyang elder ng Saintland na nagsasalita pa rin ay naging dahilan upang mabawi ni Alvin ang kanyang katinoan. Kung gayon ang 10 iba pang worldly island sa ibaba ay ang mga cultivation place ng 10 Golden Flame Elders ng ating Fire Worship Sect. Gayunpaman, kadalasan, ang otherworldly islands na ito ay kadalasang bakante dahil ang 10 Golden Flame Elders ay ipinadala sa 4 Symbol Sanctums upang mamahala doon o sa iba't ibang pangunahing minahan sa 4 Symbol Sanctum na siguradong nagmula sa iyo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang 4 Symbol Sanctum at ang mga pangunahing minahan sa 4 Symbol Sanctum sa Fire Worship Sect natin, tama ba? Patuloy na idinagdag ang nagpapatrulyang elder ng Saintland. Tumango si Alvin. Natural, alam niya ang tungkol dito. Sa Fire Worship Sect, hindi lamang binigyan ng 4 Symbol Sanctums ang Fire Worship Sect ng mga bagong talento, ngunit ito rin ang gate sa Fire Worship Sect. Kung may dumating para atakihin ang Fire Worship Sect, ang 4 Symbol Sanctums ang unang sasagutin. Sa 4 na Golden Flame Elders na nagbabantay sa isang mahalagang lugar, mas magiging komportable ang isa. Para sa mga pangunahing minahan sa 4 Symbol Sanctums, sila ang pangalawang gate ng 4 Symbol Sanctums. Kung bumagsak ang 4 Symbol Sanctums, tatayo sila at haharangein ang ikalawang wave ng pag-atake. Kasabay ng katotohanan na ang mga pangunahing minahan ay may unang grade na Saint Stone Ores, ang mga pangunahing minahan sa 4 Symbol Sanctums ay binabantayan din ng natitirang 6 na Golden Flame Elders ng Fire Worship Sect. Sa ganitong paraan kung bakit napakahirap na makilala ang isang Golden Flame Elder sa lupang banal ng Fire Worship Sect. Karaniwan, ang 10 Golden Flame Elder na ito ay mananatili sa 4 Symbol Sanctums at sa mga pangunahing minahan sa 4 Symbol Sanctums. Ang mga namamahala sa Fire Worship Sect ay ang Silver Flame Elders at ang Bronze Flame Elders. Ang grupong ito ng Silver at Bronze Flame Elders sa Saintland ay pinamahalaan ng 2 Vice Sect Leaders ng Fire Worship Sect.
Sa Fire Worship Sect, ang dalawang Vice Sect Leaders ang pinakamalakas pagkatapos ng Sect Leader at Guardians. Hindi lang iyon, mas malakas pa sila kaysa sa 10 Golden Flame Elders. Dahil dito, ang lupang banal ng Fire Worship Sect na binabantayan nila ay ang ikatlong linya ng depensa ng Fire Worship Sect. Kung ang isang malakas na kalaban ay umatake, ang tatlong linya ng depensa ay magiging higit pa sa sapat upang magtagal hanggang sa lumitaw ang tatlong pinakamalakas na tagapangalaga at leader ng sect. Fire Worship Sect. Gaya ng inaasahan mula sa isa sa tatlong pinakamalakas na puwersa sa Dao Martial Saint Land. Napaisip si Alvin. Para sa natitirang 50 otherworldly islands, sigurado akong mahulaan mo iyon ang mga tirahan ng Silver Flame Elders, sabi ng nagpapatrulyang elder ng Saint Land. Tumango si Alvin. Hindi naman mahirap hulaan kung tutuusin. Maaari mong tingnan ang otherworldly islands mula sa malayo. Gayunpaman, kung lalapitin mo ito, huwag kang mag-isa, kahit ako ay mapaparusahan. Isang bakas ng takot ang makikita sa mga mata ng nagpapatrulyang elder ng Saint Land nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Ang nagpapatrulyang elder ng Saint Land ay isa lamang Bronze Flame Elder sa Saint Land ng Fire Worship Sect. Hindi pa rin siya sapat na kwalipikado para magtanim sa otherworldly island. Let's go! Ihahatid na kita para magparehistro. Ang registration area ng ating Fire Worship Sect Saint Land ay nasa main island. Muling sinenyasan ng nagpapatrulyang elder ng Saint Land si Alvin. Nang matapos siyang magsalita ay bumaba siya sa main island na nasa ibabang bahagi. Si Alvin, natural, sumunod din sa kanya. Nang malapit na siya sa main island, nakita niya ang maraming tao sa isla. Ang mga taong ito ay nakasuot ng eksklusibong uniforme ng isang alagad ng Saint Land. Ang dibdib na bahagi ng uniforme ay may berde ng isang nagninangas na pulang apoy. Ito ay isang selyo. Ito ay isang bagay na wala sa mga eksklusibong uniforme para sa mga matatanda at disipulo mula sa bawat isa sa Four Symbol Sanctum. Ang mga eksklusibong uniforme ng Saint Land Silver Flame Elders sa punishment zone ng Four Symbol Sanctums, First Mine at ang nagpapatrulyang elder na ito ng Saint Land ay mayroon ding sign na ito. Ito yata ang simbolo ng Saint Land. Hindi rin mahirap hulaan ito. 1984. Sa kasalukuyan, si Alvin ay nasa eksklusibong uniforme pa rin ng isang alagad ng Black Turtle Sanctum. Nang lumitaw siya kasama ang nagpapatrulyang elder ng Saint Land, natural, naakit nito ang atensyon ng maraming disipulo ng Saint Land. Isang alagad ng Black Turtle Sanctum. Ilan sa mga disipulo ng Saint Land ay inilipat ang kanilang tingin sa uniforme ni Alvin. Kanina lang, may disipulo ng Black Turtle Sanctum na pumasok sa Saint Land at naging alagad ng Saint Land pagkatapos na maunawaan ang mahalagang divine ability, ang Black Turtle's Barrier, mula sa Black Turtle Sanctum. Wala pang kalahating buwan at may isa pang disipulo ng Black Turtle Sanctum na pupunta dito. Nagulat na sabi ng isang alagad ng Saint Land. Kahit na malayo sila, narinig pa rin siya ni Alvin. Naturally, alam ni Alvin na ang disipulo ng Saint Land na ito ay nagsasalita tungkol kay Damaso nang pinag-uusapan niya ang tungkol sa disipulo ng isa pang Black Turtle Sanctum. Mahigit 10 araw na ang nakalipas, matagumpay na naunawaan ni Damaso ang mahalagang banal na kakayahang Black Turtle's Barrier mula sa Black Turtle Sanctum. Hindi lamang siya nakakuha ng ganap na exemption mula sa kanyang parusa sa Four Symbol Sanctums, First Mine, ngunit pinahintulutan din siyang makapasok sa Saint Land at maging isang disipulo. Bukod dito, bahagyang responsable si Damaso sa paglitaw ni Alvin dito ngayon. Kung tutuusin, kung hindi inihagis ni Damaso ang Black Turtle's Barrier sa harap niya, hindi niya maiintindihan ang Black Turtle's Barrier ng ganoon kabilis. Huwag mong sabihin sa akin na ang alagad ng Black Turtle Sanctum na ito ay matagumpay din na naunawaan ang mahalagang banal na kakayahang, ang Black Turtle's Barrier, mula sa Black Turtle Sanctum. Kung tutuusin, may ilang oras pa bago maganap ang pagtatasa ng Saint Land. Naiintindihan ng alagad ng Four Symbol Sanctums ang kanilang kabanalan na darating ngayon sa banal na lupain. Ang Sanctum ay isang napakalaking henyo na may mataas na likas na talento at nakatanggap ng rekomendasyon mula sa kanilang Sanctum leader, sigaw ng isa pang alagad ng Saint Land. Gayunpaman, ang mga salita ng alagad ng Saint Land na ito ay naging sanhi ng maraming tao na tuya sa kanyang mga salita. Sinabi mo bang naintindihan din niya ang Black Turtle's Barrier?
Sa tingin ko masyado kang nag-iisip. Tama. Ang Black Turtle's Barrier ay hindi lamang ang pinapahalagahan na divine ability sa Black Turtle Sanctum. Ito ang numero 1 defensive divine ability sa ating Fire Worship Sect. Ang antas ng kahirapan sa pag-unawa dito ay tiyak na mas mataas kaysa sa karamihan ng mga high-grade na divine ability sa ating Fire Worship Sect. Hindi madaling intindihin ang Black Turtle's Barrier. Sa aking palagay, sa tingin ko ang alagad ng Black Turtle Sanctum na ito ay malamang na nakakuha ng rekomendasyon mula sa Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum para sa pagkakaroon ng mataas na likas na talento. Sa tingin ko rin, ang grupo ng mga alagad ng Saintland ay nag-usap sa kanilang sarili. Batay sa kanilang mga salita, makikita na naniniwala sila na si Alvin ay inirerekomenda ng Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum. Nahaharap sa gayong hindi pagkakaunawaan, ngumiti lamang si Alvin nang walang pakialam. Hindi man lang siya naabala nito. Ang nagpapatrulyang elder ng Saintland sa tabi niya, ay umiling matapos marinig ang mga salita ng mga disipulo ng Saintland habang sila ay naglalakbay. Ito ay dahil alam na alam niyang ang alagad ng Black Turtle Sanctum na ito sa tabi niya ay hindi inirerekomenda ng Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum. Sa halip, matagumpay niyang naintindihan ang mahalagang banal na kakayahang, ang Black Turtle's Barrier, mula sa Black Turtle Sanctum. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay dinadala sa kanya upang irehistro ang kanyang sarili. Isa ito sa mga responsibilidad niya bilang nagpapatrulyang elder ng Saintland. Ang daming tao. Nang dumaan si Alvin sa isang pampublikong plaza na nakaunat hanggang sa nakikita ng mga mata, nakita niyang maraming tao ang nagkukumpulan doon. Sa isang sulyap, nakita niyang mayroong kahit libu-libong tao doon. Ang libu-libong tao ay maaaring hindi isang malaking bilang kumpara sa mga tao sa 4 na sanctum. Gayunpaman, ano ang lugar na ito? Kadalasan, ang alagad ng Fire Worship Sect na maaaring makapasok sa Saintland ay maaaring isang henyo na may napakalaking likas na talento o may mataas na talento sa divine abilities na nagawa niyang maunawaan ang mahalagang divine ability mula sa kanyang sanctum bago pa man naabot ng kanyang cultivation base ang Mastery Quintessential Saint Stage at ang isa na nagtataglay ng Saint Stage at Mastery na kapasa sa isang cultivation. Pagtatasa ng Saintland. Dahil sa mga kadahilanang ito, nagulat si Alvin nang makita niya ang napakaraming tao sa pampublikong plaza ng Saintland. Ang libu-libong tao dito sa pampublikong plaza ng Saintland ay maaaring hindi lahat ay mga alagad ng Saintland ng Fire Worship Sect. Kahit noon pa man, mayroong hindi bababa sa ilang libo sa kanila na mga disipulo ng Saintland. Anong uri ng lakas ang taglay ng Fire Worship Sect para magkaroon ng ilang libong tao sa Mastery Quintessential Saint Stage at pataas? Ito ang Central Square ng pangunahing isla ng Saintland ng ating Fire Worship Sect. Ito rin ang pinaka-busy na lugar. Dito, bukod sa mga palasyo na may kanya-kanyang tungkuling dapat asikasuhin, ito ang lugar kung saan pinag-uusapan ng maraming mga alagad ng Saintland ang martial arts. Maraming mga disipulo na nakakaharap ng mga hadlang sa kanilang paglilinang ay maaaring dumating dito ng biglaan. Sino ang nakakaalam? Sinabi ng nagpapatrulyang elder ng Saintland tungkol sa lugar sa ibaba nila. Ito ang Central Square ng Saint Island. Muling sinulyapan ni Alvin ang libu-libong tao sa Central Square habang nagtanong, Elder, ilan ang mga disipulo ng Saintland sa Saintland? Bakit? Nagulat ka sa nakikitang libu-libong tao sa Central Square. Nakangiting tanong ng nagpapatrulyang elder ng Saintland. Oo. Hindi ito itinanggi ni Alvin. Mayroon ng libu-libong mga disipulo ng Saintland sa Central Square lamang. Dapat mayroong hindi bababa sa 3,000 hanggang 5,000 na mga disipulo ng Saintland sa Saintland, tama ba? Nang matapos magsalita si Alvin, hinintay niyang sumagot ang nagpapatrulyang elder ng Saintland. Wala kaming kasing dami ng 3,000 hanggang 5,000 na mga disipulo. Nang marinig ang kanyang mga salita, umiling ang nagpapatrulyang elder ng Saintland. Nasabi ko lang sa inyo na maraming pumupunta dito kapag may na-encounter silang mga hadlang sa kanilang cultivation. Pumunta sila dito in hopes of being inspired. Baka hindi naman maging obstacle sa cultivation base. Pwedeng martial tactics or divine abilities din nila. I'm sure alam mo sa ating Fire Worship Sect Saintland, ang Saintland ng 99% ng Saintland, ang Saintland. Quintessential Saint Stage at higit pa.
Sa mga taong ito, may ilan din na nasa Mastery Quintessential Saint Stage gayunpaman, karamihan sa kanila ay tiyak na nasa tuktok ng Quintessential Saint Stage sa mga alagad ng Saint Land sa tuktok ng Quintessential Saint Stage, karamihan sa kanilang cultivation base ay natigil sa tugatog ng stage ng ilang daang taon. Ang makapasok sa Saint Celestial Stage ay nangangahulugan na hindi sila maaaring maging isang tunay na disipulo o kahit isang Bronze Flame Elder. Mitigang nagpaliwanag ang nagpapatrulyang Elder ng Saint Land. Tumango si Alvin. Naintindihan niya ito. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng disipulo ng Saint Land sa tuktok ng Quintessential Saint Stage ay maaaring makalusot sa Saint Celestial Stage. Kailangang umasa ang isa sa likas na talento at pagkakataong makapasok sa stage ng Saint Celestial. Ito ay higit na nakadepende sa likas na talento ng isang tao. Kadalasan, halos imposible para sa mga may berdeng innate spiritual root o mas mababa na makalusot sa Saint Celestial Stage maliban na lang kung makatagpo sila ng hindi inaasahang pagkikita. Kahit na ang ilang taong nagtataglay ng berdeng innate spiritual root ay hindi madaling makapasok sa Saint Celestial Stage. Tanging ang mga nagtataglay ng asul na innate spiritual roots o higit pa ang maaaring makalusot sa Saint Celestial Stage nang hindi nakakaharap ng malaking balakid. Natural, makakatagpo pa rin sila ng maliliit na hadlang. Halimbawa, si Alvin na nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok lamang ng exemplary saint stage. Dahil sa kadahilan ng masyadong mabilis ang kanyang cultivation speed, hindi siya makakalusot sa quintessential saint stage sa ngayon kahit gaano pa siya kahirap mag-cultivate dahil ang kanyang cultivation base sa tuktok ng quintessential saint stage ay hindi pa nakakastabilize. Ito ay itinuturing na isang maliit na hadlang. Sa totoo lang, ang libu-libong mga disipulo ng Saint Land ay nagtipon dito sa Central Square account para sa higit sa kalahati ng mga disipulo ng Saint Land. Mayroong humigit kumulang 2,000 sa mga disipulo ng Saint Land sa Saint Land ng Fire Worship Sect. Nang magsalita muli ang nagpapatrulyang elder ng Saint Land, napagtanto ni Alvin na nagkamali siya ng hula. Gayunpaman, kahit na nagkamali siya ng hula, ang bilang ng mga disipulo ng Saint Land sa Saint Land ng Fire Worship Sect ay kahanga-hanga pa rin. Nangangahulugan ito na mayroong mahigit 2,000 tao sa Mastery Quintessential Saint Stage o mas mataas sa Fire Worship Sect, at karamihan sa kanila ay nasa tuktok ng Quintessential Saint Stage kahit papaano. Tulad ng inaasahan mula sa tatlong pinakamakapangyarihang mga sekta sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land, ang kanilang pamana at lakas ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng mga first-rate na puwersa, pabayaan ang mga puwersang mas mababa sa mga first-rate na puwersa, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Isantibi ang lahat, batay sa balitang nalaman niya mula sa pagpapatupad ng Black Turtle Sanctum na si Elder Bruce, ang Hong Clan, ang angkan ni Hong Su, ay isa sa mga third-rate na puwersa sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Madali itong nalipol ni Argus na isa lamang Silver Flame Elder. Si Argus ay malakas at maaaring ituring na isa sa pinakamalakas sa maraming Silver Flame Elder sa Fire Worship Sect. Ito ay sapat na upang ipakita ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng isang sekta tulad ng Fire Worship Sect at isang third-rate na puwersa. Ang isang bahagyang mas malakas na Silver Flame Elder sa Fire Worship Sect ay maaari nang lipulin ng isang third-rate na puwersa sa Upper Province gamit ang kanyang sariling lakas. Hindi ba ito nangangahulugan na ang isang bahagyang mas malakas na Golden Flame Elder na nag-iisa sa Fire Worship Sect ay madali ding mapuksa ang isang pangalawang rate na puwersa sa Upper Province? Kung ang Vice-Sect leaders at ang tatlong dakilang guardians ay ipapadala, hindi ba magiging madali para sa kanila na lipulin ang isang first-rate na puwersa noon? Sa sandaling naisip ito ni Alvin, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Kasabay nito, nalaman niya kung gaano kalakas ang Fire Worship Sect. Isantibi ang grupo ng mga alagad ng Saint Land ng Fire Worship Sect, tanging ang mga matataas na opisyal ng Fire Worship Sect lamang ang sapat na malakas upang maglakbay at baguhin ang Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Para sa mga palasyo na may kanya-kanyang tungkuling dapat gampanan, maaari kang pumunta dito at alamin ang tungkol sa mga ito pagkatapos mong magparehistro bilang isang alagad ng Saint Land, muling sinabi ng nagpapatrulyang elder ng Saint Land kay Alvin bago siya dinala sa registry para sa mga bagong disipulo sa Fire Worship Sect Saint Land. Hindi sila huminto sa daan.
Nang malapit na silang makarating sa rehistro para sa mga bagong disipulo sa lupang banal ng Fire Worship Sect, biglang tumingin kay Alvin ang nagpapatrulyang elder ng Saint Land at nagtanong, "Ano ang pangalan mo?" Mula nang dumating si Alvin sa Saint Land at ihagis ang mahalagang divine ability, ang Black Turtle's Barrier, mula sa Black Turtle Sanctum, napagtanto ng nagpapatrulyang elder na hindi pa rin niya alam ang pangalan ng disipulo ng Black Turtle Sanctum na nagmula sa Four Symbol Sanctums. 1985. Alvin. Ngumiti si Alvin bilang tugon sa tanong ng nagpapatrulyang elder ng Saint Land. Maganda ang impresyon niya sa nagpapatrulyang elder na ito na matiyag ang nagpapaliwanag sa lupang banal ng Fire Worship Sect sa kanya. Alvin. Gayunpaman, sa sandaling ihayag ni Alvin ang kanyang pangalan, biglang huminto ang nagpapatrulyang elder ng Saint Land. Ang kanyang mga mata ay kasing laki ng mga platito habang nakatitig kay Alvin sa gulat. Ikaw si Alvin. Ang disipulo ng Black Turtle Sanctum na si Alvin na maaaring mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior at may sapat na katapangan para saktan ang First Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum at ang ikalimang Elder ng Northern Plethora Sect pagdating niya sa Fire Worship Sect. Narinig mo na ba ako dati, Elder? Nagulat din si Alvin nang makita niya kung gaano kagulat ang nagpapatrulyang Elder ng Saint Land. Ang kanyang pangalan ay kumalat pa sa Fire Worship Sect Saint Land. Siyempre, narinig ko ang tungkol sa iyo. Ang nagpapatrulyang elder ng Saint Land ay tumango bago ngumiti ng pilit. Sa halip na sabihing sikat ka sa Four Symbol Sanctums, maliban sa mga nasa closed-door cultivation at sa mga hindi naaabala sa mga gawain ng mundo, sa palagay ko ay wala pang maraming tao ang hindi nakarinig tungkol sa iyo. Hindi ko inaasahan na ang alagad ng Black Turtle Sanctum na nakadalubhasa sa Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle Sanctum Barrier, na i-escort ko ay si Alvin. Batay sa alam ko, na-master mo na ang 3 high-grade na divine abilities. Na-master mo na ang lahat ng 4 na uri ng divine abilities. Nang matapos magsalita ang nagpapatrulyang elder ng Saint Land, may bakas ng inggit at selos sa kanyang mga mata. Kung ikukumpara kay Alvin, pakiramdam niya ay nabuhay siya ng walang kabuluhan. Bilang Bronze Flame Elder ng Saint Land, isang mataas na antas na divine ability lang ang napag-aralan niya. Ito ay isang mundo ng pagkakaiba kumpara kay Alvin. Mapalad na mayroon lamang siyang dilaw na innate spiritual root, at ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok lamang ng exemplary saint stage. Palaisipan pa rin kung makakalusot siya sa quintessential saint stage o hindi. Kung hindi, talagang magagalit siya sa isang tao hanggang sa mamatay. Naisip ng nagpapatrulyang elder ng Saint Land sa kanyang sarili. Nang maalala niya kung paano nagtataglay si Alvin ng isang dilaw na innate spiritual root, agad na gumaan ang pakiramdam niya. Bagamat siya ay Bronze Flame Elder ng Saint Land, mayroon siyang berdeng innate spiritual root. Ito ay mas mahusay kaysa kay Alvin sa bagay na ito. Gayunpaman, hindi kailanman aasahan ng nagpapatrulyang elder ng Saint Land na si Alvin ay hindi na nagtataglay ng dilaw na innate spiritual root kundi isang asul na. Ito ay isang grado na mas mataas kaysa sa berdeng innate spiritual roots na nasa itaas ng dilaw na innate spiritual roots. Wala pang 10 tao sa Fire Worship Sect na nagtataglay ng asul na spiritual roots. At saka, kung walang masamang nangyari sa mga may asul na innate spiritual roots, kahit papaano ay magiging Silver Flame Elder sila sa sekta. Baka magkaroon pa sila ng pagkakataon na maging Golden Flame Elder. Nambobola mo ako, kuya. Maswerte lang ako. Nang makita ni Alvin ang selos at inggit sa mga mata ng nagpapatrulyang elder ng Saint Land, kalmado lang siyang ngumiti. Ang mahinhin na ugali ni Alvin ay nakakuha ng paggalang sa nagpapatrulyang elder ng Saint Land. Kasabay nito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kaloob-looban. Si Alvin ay napakatalino sa pag-unawa sa divine abilities, ngunit ang kanyang pag-uugali ay talagang maganda. Sa kasamaang palad, kahit na ginawa siyang napakatalino ng Diyos sa pag-unawa sa banal na kakayahang, hindi niya siya binigyan ng napakataas na likas na talento. Kung hindi, siya ay magiging lubhang pinapabore na kababalaghan sa Fire Worship Sect. Sa Fire Worship Sect, tanging ang mga kabataang napakapangit na henyo ng mga disipulo na nagtataglay ng indigo innate spiritual roots ang kwalipikadong tawaging prodigy. Natural, ang pamagat na prodigy ay maaaring gamitin sa iba't ibang paraan sa kasalukuyan.
Yaong mga namumukod tangi sa isang pulutong, yaong mga nagtataglay ng talentong lumalaban sa langit, at yaong mga malalakas ay pawang mga kahanga-hanga rin. Noong nakaraan, noong ang Thou Marshall Saintland ay isa pa, noong isang panahon, isang tao lang ang kwalipikadong tawaging isang prodigy sa buong Thou Marshall Saintland. Ang kababalagang iyon ay walang iba kundi ang Sword Saint Berting. Kinuha niya ang mundo sa pamamagitan ng bagyo, nalilito ang lahat. Pagkatapos sinenyasan ng nagpapatrulyang elder ng Saintland si Alvin, nauna siyang bumaba. Let's go! Ang pagpapatala para sa mga bagong disipulo para sa Saintland ay nasa harap lang. Si Alvin, natural, sumunod sa kanya. Ang pagpapatala para sa mga bagong alagad ng Saintland ay isang palasyo sa gilid na hindi gaanong kapansin-pansin. Kung si Alvin ang hihilingin na hanapin ito mismo, maaaring hindi niya ito mahanap. Elder Olsen, hindi ka ba nagpapatrol ngayon? Bakit bigla kang pumunta dito? Nang sumunod si Alvin sa nagpapatrulyang elder ng Saintland sa gilid ng palasyo, isang tinig na puno ng lakas ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ng counter sa gilid ng palasyo ang bumati sa nagpapatrulyang elder ng Saintland. Ang damit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kapareho ng nagpapatrulyang elder ng Saintland. Isa rin siyang Bronze Flame Elder ng Saintland. Elder Olsen. Sa wakas ay nalaman ni Alvin ang pangalan ng nagpapatrulyang elder ng Saintland na nagdala sa kanya hanggang dito. Si Elder Dingdong, tulad ng sinasabi, walang pumupunta sa bulwagan ng Trinity nang walang dahilan. Ang dahilan kung bakit ako nagpunta sa oras na ito ay upang magdala ng isang tao sa iyo ngayong dinala ko siya sa iyo, oras na para bumalik ako sa aking tungkulin sa pagpapatrolya, sagot ni Olsen, ang nagpapatrulyang elder ng Saintland. Pagkatapos niyang magsalita, nagpaalam siya sa nasa katanghaliang gulang na lalaki bago siya tumingin kay Alvin na may ngiti at sinabing, aalis muna ako. Si Elder Dingdong na ang bahala sa iba pang bagay para sa iyo. Salamat, Elder Olsen. Lumipad si Olsen habang pinasalamatan siya ni Alvin. Kasabay nito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ng counter, ang Saintland's Bronze Flame Elder Dingdong, na namamahala sa pagpaparehistro ng mga bagong disipulo ng Saintland ay may sensinang pinag-aralan si Alvin. Isang alagad ng Black Turtle Sanctum. Nang makita ni Dingdong ang eksklusibong uniforme na suot ni Alvin, itinaas niya ang isang kilay bago siya ngumiti. Sa kanyang palagay, dahil ang alagad ng Black Turtle Sanctum na ito ay dinala dito ng kanilang Saintland's Patrolling Elder bago ang assessment ng Saintland, tiyak na nakatanggap siya ng rekomendasyon mula sa Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum. Ang isang taong tulad niyan ay dapat na may napakataas na likas na talento. Siya ay dapat na isang martial daw henyo na nagtataglay ng asul na innate spiritual root o mas mataas man lang. Kahit na ang gayong tao ay hindi lumaki sa kanilang buong potensyal, ito ay higit pa sa sapat para sa kanya na tretuhin sila ng may paggalang at kahit na purihin sila. Kung ang isang taong tulad niyan ay hindi namatay nang wala sa oras, siya man lang ay magiging Silver Flame Elder sa hinaharap. Baka magkaroon pa siya ng pagkakataon na maging Golden Flame Elder. Gaya nga ng kasabihan, maaari mo akong baliwalain ngayon, ngunit hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng koneksyon sa akin bukas. Dahil dito, nais din ni Dingdong na magkaroon ng magandang relasyon sa henyong disipulong ito na nagmula sa Black Turtle Sanctum bago siya lumaki sa kanyang buong potensyal. Magalang at masigasig na sinabi ni Dingdong kay Alvin, Little brother, maaari mo bang ipasa sa akin ang sulat ng rekomendasyon na ibinigay sa iyo ni Sanctum Leader Waldo? Tutulungan kitang magparehistro. Ang apelyido ng Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum ay Waldo. Alam din ito ni Alvin. Napagtanto ni Alvin na orihinal na nalilito sa sigasig ni Dingdong na hindi siya naiintindihan ni Dingdong matapos marinig ang kanyang mga salita. Naisip niya siguro na si Alvin ay inirerekomenda ng Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum na pumasok sa Saintland. Dahil dito, naging masigasig si Dingdong. Elder Dingdong, sa palagay ko ay may hindi pagkakaunawaan. Wala akong anumang sulat ng rekomendasyon, sagot ni Alvin. Wala kang rekomendasyon na sulat. Ang mga salita ni Alvin ay nagulat kay Dingdong. Maging ang dalawang binata na nakatayo sa malapit ay nataranta. Mabilis na nanumbalik si Dingdong sa kanyang katinoan at sinabi, Little brother, mangyaring huwag magbiro.
Ang katotohanan na nagawa mong pumunta dito bago ang pagtatasa ng Saintland ay nangangahulugan na ikaw ay kwalipikado upang maging isang alagad ng Saintland. Kung hindi ka inirerekomenda ng Sanctum leader na si Waldo, huwag sabihin sa akin na matagumpay mong naintindihan na gawin ang Black Turtle Sanctums the most of the Black Turtle Sanctums Black. Nang matapos siyang magsalita ay tumawa siya dahil akala niya ay walang katotohanan. Ang iba pang dalawang binata ay tumanggo rin sa kanilang mga ulo, iniisip na ito ay walang katotohanan. Nang makita ito ni Alvin, hindi siya nagsalita. Agad niyang inihagis ang Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier, bilang tugon sa mga salita ni Ding Dong. Swoosh! Sa sandaling ito, ang Sun-Saint Energy ay lumabas sa katawan ni Alvin nang walang babala, bago ito nag-transform sa isang napakalaking silhouette ng isang Black Turtle na bumabalot sa kanya. Nang makita ito ni Ding Dong at ng iba pang dalawa, agad na nanigas ang kanilang mga ekspresyon. Sa sandaling ito, libu-libong ligaw na kabayo ang tila tumatakbo sa kanyang puso. Paano ito naging posible? Bago maganap ang pagtatasa ng Saintland, dalawang alagad ng Black Turtle Sanctum ang sunod-sunod na dumating dito sa wala pang 2 linggo. Bukod dito, pareho silang matagumpay na naintindihan ang pinakapinagmamahalaang Divine Ability ng Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier. Dahil kailan naging napakadaling maunawaan ng Black Turtle Sanctum ang pinakapinagmamahalaang Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier. Ito pa rin ba ang number 1 defensive divine ability ng kanilang fire worship sect? Napatulala si Ding Dong. Napatulala rin ang dalawa pang binata. Elder Ding Dong, maaari mo ba akong tulungang magrehistro? Hanggang sa makapagsalita si Alvin ay nanambalik ang katinoan ni Ding Dong. Oo naman. Siyempre. Isang ngiti ang muling lumitaw sa mukha ni Ding Dong. Ang isang taong matagumpay na naiintindihan ang numero 1 defensive na divine ability ng kanilang fire worship sect, ang Black Turtle's Barrier, ay karapat-dapat din sa kanyang paggalang. Ang gayong tao ay tiyak na makakamit ng higit sa kanya kung ang kanyang martial daw na likas na talento ay hindi masama. Ano ang iyong pangalan, maliit na kapatid? Bago tinulungan ni Ding Dong si Alvin na magparehistro, nagtanong siya ng karaniwang tanong. Bagmat isa lamang itong nakagawiang tanong, ang mainit na ngiti sa mukha ni Ding Dong ay nagpaginhawa kay Alvin. Alvin. Gayunpaman, muling napawi ang ngiti sa mukha ni Ding Dong nang marinig niya ang tugon ni Alvin. 1986. Hindi pamilyar si Ding Dong sa pangalang Alvin. Bagamat kumalat ang pangalang ito sa fire worship sect kamakailan, dahil sa kadahilanang ang tao ay mayroon lamang dilaw na innate spiritual root, hindi niya masyadong pinapahalagahan ang tao. Higit pa rito, sinabi pa niya sa higit sa isang tao na si Alvin ay isang ordinaryong tao lamang na pinalad. Ang isang karaniwang tao ay isang karaniwang tao pa rin. Kahit na siya ay maswerte, hindi siya makakabangon. Paano kung siya ay may talento sa pag-unawa sa divine abilities? It was destined na hindi siya makakamit ng marami kung walang mataas na likas na talento. Paano kung maaari siyang mag-transform sa isang 9-clawed dragon warrior? Kahit na ang isang ordinaryong tao na mayroon lamang dilaw na spiritual root ay isang 9-clawed dragon warrior, ang mga miyembro ng dragon sa Dragon Clan ay hinding-hindi ituturing siyang isang 8-clawed divine dragon. Maliban sa pagiging simbolo ng status, ang 8-clawed divine dragon ng Dragon Clan ay simbolo din ng lakas. Higit pa rito, ang dahilan kung bakit ang 8-clawed divine dragon ay nagkaroon ng napakataas na posisyon sa Dragon Clan ay higit sa lahat dahil sa kanilang martial daw na likas na talento at sa kanilang lakas. Sa opinyon ni Ding Dong, wala sa mga ito si Alvin. Ang mga malalakas ay iginagalang sa angkan ng dragon. Imposible para sa Dragon Clan na kilalanin ang isang taong mahina. Kaya ikaw si Alvin. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ding Dong. Nawala ang ngiti sa labi niya at napalitan ng malamig na ekspresyon. Bagamat narinig niya ang tungkol sa lakas na ipinakita ni Alvin ilang araw na ang nakalipas na malapit sa stage ng Saint Celestial, hindi pa rin niya ito masyadong pinapahalagahan. Sa kanyang opinyon, iyon talaga ang limitasyon ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay mayroon lamang dilaw na innate spiritual root, at ang kanyang limitasyon ay ang rurok ng exemplary saint stage. Kahit na umunlad pa siya, napakahirap para sa kanya na makapasok sa quintessential saint stage. Kapag siya ay namatay, ang kanyang lakas ay malamang na nasa unang anyo lamang ng Saint Celestial stage. Ang gayong tao ay hindi karapat-dapat para sa kanya na pakawalan.
Ha! Natarante si Alvin nang makita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Ding Dong. Maya-maya pa, tinamaan siya ng matinding realisasyon. Nagkibit-balikat lang siya habang sumilay sa mukha niya ang walang magawang ngiti. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Si Alvin ay hindi isang tanga. Halos mahulaan niya ang dahilan kung bakit maganda ang pakikitungo ni Ding Dong sa kanya noon. Naisip niya siguro na may magandang kinabukasan si Alvin kaysa sa kanya at sinusubukan niyang gamitin ang pagkakataong ito para purihin siya. Ang pagbabago ng ekspresyon ni Ding Dong ay dapat dahil sa pagbubunyag ng kanyang pangalan. Naisip niya siguro na walang kabuluhan ang pambabala pa sa kanya. Mayroong dalawang dahilan para dito. Una, tulad ng karamihan sa mga tao sa fire worship sect, inisip ni Ding Dong na mayroon siyang dilaw na innate spiritual root. Pangalawa, hindi inakala ni Ding Dong na makakalaban niya si Argus. Pakiramdam niya ay mamamatay si Alvin sa labanang ito sa pagitan nila ni Argus. Ano man ang dahilan, sinabi nito sa kanya ang isang karaniwang katotohanan. Sa opinyon ni Ding Dong, hindi na siya karapat-dapat. Iyon ang dahilan kung bakit ang saloobin ni Ding Dong sa kanya ay naging kapansin-pansing sumisid. Gaano kababaw? Bagamat nakita ni Alvin ang maraming eksenang ganoon sa kanyang buhay, hindi pa rin niya maiwasang umiling at mapabuntong hininga ng emosyonal nang makita niya ito. Natural, hindi siya naabala nito. Hindi mahalaga kung pretuhin siya ni Ding Dong ng maayos o hindi basta ayusin niya ang pagpaparehistro para sa kanya at hindi siya sinubukang saktan. Sa kabutihang palad, sa kabila ng pagiging snob, hindi pinahirapan ni Ding Dong si Alvin sa proseso ng pagpaparehistro. Pagkatapos niyang irehistro si Alvin, lumingon siya para tingnan ang binata sa kanyang kaliwang bahagi at sinabing, magdala ka ng ilang uniforme para sa mga disipulo ng Saint Land para sa kanya. Nang matapos siyang magsalita, tumingin siya sa isa pang binata at sinabing, ihanda ang identity token at ang crystal card para iimbak ang mga contribution points para sa kanya. Oo. Ang dalawang binata ay mga katulong ni Ding Dong sa registrar para sa mga bagong disipulo ng Saint Land. Natural, gagawin nila ang sinabi sa kanila. Marahil, ito ay dahil sa impluwensya ni Ding Dong nang ang kanilang mga tingin ay dumaan kay Alvin, isang bakas ng paghamak ang makikita sa kanilang mga mata. Hindi lang sila pinansin ni Alvin. Ang bawat tao ay may karapatan sa kanilang sariling opinyon, kaya't pinili niyang huwag pansinin ito. Ayos lang basta hindi sila maghanap ng gulo sa kanya. May identity token ang alagad ng Saint Land. Naningkit ang mga mata ni Alvin. Noong nasa Black Turtle Sanctum siya, binigyan lang siya ng mga uniform na exclusive para sa mga alagad ng Black Turtle Sanctum at hindi isang identity token. Tila mas piniling pagtrato ang ibinigay sa mga alagad ng Saint Land. Para sa kristal na card na nag-iimbak ng mga punto ng kontribusyon, ito ay dapat na pareho sa kristal na card ng Moon Illumination Sect na nag-imbak ng mga merit points. Ang mga contribution points sa loob ay malamang na magpapahintulot sa akin na makipagpalitan ng mahahalagang bagay sa lupang banal ng Fire Worship Sect. Hindi naging mahirap para kay Alvin na alamin ito. Sa lalong madaling panahon, ang dalawang binata ay naghanda ng ilang set ng uniforme ng alagad ng Saint Land, isang identity token, at isang crystal card para kay Alvin. Salamat! Nakaharap kay Ding Dong at sa malamig na ekspresyon ng dalawang binata, magalang na tumango si Alvin sa kanila bago siya tumalikod para umalis. Pagkaalis niya, natuklasan niyang hindi niya alam kung saan matatagpuan ang tirahan ng mga alagad ng Saint Land. Nais ni Alvin na tumalikod at bumalik sa rehistro. Gayunpaman, nang maalala niya ang hindi malapitan na vibes mula sa tatlong tao, ibinasura niya ang ideya. Ayos lang. Hindi ko sila hahanapin. Maghahanap na lang ako ng iba at magtatanong. Umalis si Alvin nang maisip niya ito. Elder Ding Dong, hindi ba medyo hindi nararapat na hindi natin siya pinaponte sa tirahan ng mga disipulo ng Saint Land? Ito ang unang beses niyang pumunta sa Saint Land, tanong ng isa sa mga binata habang nakatingin kay Ding Dong pagkaalis ni Alvin. Bakit? May balak ka bang yakapin siya? Napangiti si Ding Dong ng mapanlate habang sinabi, kahit na si Alvin ay napakatalino sa pag-unawa sa divine abilities, hindi siya magkakaroon ng anumang magagandang tagumpay sa hinaharap dahil mayroon lamang siyang dilaw na innate spiritual root.
Samantala, sa wakas ay nakahanap si Alvin ng isang disipulo ng Saintland at nagtanong sa kanya ng direksyon patungo sa tirahan ng mga disipulo ng Saintland. Salamat, kuya. Matapos makuha ang mga sagot na gusto niya, natural, masaya si Alvin. Nagpasalamat siya sa alagad ng banal na lupa na kanyang pinatigil. Ang disipulo ng Saintland na nauna sa kanya ay isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Simple at mabait ang itsura niya. Sa madaling salita, mukha siyang tapat na tao. Sa harap ng pasasalamat ni Alvin, mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay. Pareho tayong mga disipulo mula sa iisang sekta. Hindi na kailangang maging magalang. Batay sa kanyang mga salita, masasabing isa siyang desenteng tao. Junior brother. Ang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumawag kay Alvin nang makita niyang aalis na siya. Oo. Tumingin si Alvin sa matipunong nasa katanghaliang gulang na nalilito. Bakit hindi kita dalhin doon? Tanong ng matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ayos lang, alam ni Alvin na hindi ito komportable para sa kabilang partido. Kita niya ito mula sa direksyong tinatahak ng lalaki kaya tinanggihan niya ang magandang intensyon nito. Sigurado ka? Nag-aalangan na tanong ng matipunong medyo may edad na. Ayos lang. Umiling si Alvin at ngumiti. Pagkatapos, tumalikod siya at tinungo ang direksyong itinuro sa kanya ng matipunong medyo may edad na lalaki kanina. Kasabay nito, isang kabataang lalaki na dumaraan ang lumapit sa matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagtanong, Gilbert, kilala mo ba ang alagad ng Black Turtle Sanctum na iyon? Base sa pananamit ng binata, isa rin siyang alagad ng Saintland. Hindi. Si Gilbert, ang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay umiling at ngumiti ng inosente. Siya ay malamang na isang bagong disipulo na kararating lamang sa ating banal na lupain. Hindi niya alam ang direksyon patungo sa tirahan ng aming alagad ng lupang banal kaya pumunta siya upang tanungin ako ng direksyon. Siguro nga. Siya ay tiyak na isang bagong disipulo na kararating lang sa ating banal na lupain. Paniguradong sabi ng binata. Hindi lang iyon, ngunit malamang na siya ay inirerekomenda ng Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum. Ang pagtatasa ng Saintland para sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums ay gaganapin lamang pagkaraan ng ilang panahon. Ang katotohanan na siya ay dumating ng maaga ay nangangahulugan na siya ay may mataas na likas na talento. Kung hindi siya irerekomenda ng Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum. Personal na inirerekomenda ng Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum. Napakaganda niya. Medyo mabagal si Gilbert. Bagamat napansin niyang nakasuot si Alvin ng uniforme ng Black Turtle Sanctum, hindi niya ito masyadong inisip. Kailangan ko talagang ibigay ito sa iyo. Napakagandang pagkakataon pero pinalampas mo lang ng ganoon. Kung ako iyon, tiyak na susubukan kong mapalapit sa isang henyo na ganoon. Pero, hindi mo man lang siya dinala doon nang humingi siya ng direksyon sa iyo. Kung nagtagumpay ka na magkaroon ng isang uri ng pagkakaibigan sa kanya, maaari kang makinabang mula sa kanya sa buong buhay mo. Galit na sabi ng binata kay Gilbert habang nakatingin sa kanya. Maaari pa ba tayong ituring na magkaibigan kung ako ay napaka-calculative? Malinaw na hindi sang-ayon si Gilbert sa sinabi ng binata. Gilbert, habulin mo siya. May pagkakataon pa para sa iyo. Sinulyapan ng binata ang silhouette sa di kalayuan bago niya pinaalalahanan si Gilbert. Hindi. Si Gilbert ay matigas ang ulo. I won't make friends with someone based on such reasons. We can't be considered friends if I approach him with such intentions. Umalis na siya nang matapos siyang magsalita. Anong tanga? Nang makita kung gaano kawalang utang na loob si Gilbert, nagmura ang binata ng galit na galit. Pagkaraan ng humigit kumulang 15 minuto, sa wakas ay dumating na si Alvin sa tirahan ng mga alagad ng Saintland. Ang tirahan ng mga alagad ng banal na lupa ay hindi pinaghiwalay sa iba't ibang grado at antas. Dahil dito, walang away. Ang tirahan ng mga alagad ng Saintland ay nasa loob ng isang malawak na lambak. Ang mga bahay ng mga alagad ng Saintland, sa kabilang banda, ay maraming maliliit na patio na matatagpuan sa paligid ng lambak. May mga halaman sa maliliit na patio kasama ang isang mesa na bato at ilang mga upo ang bato.
Sa likod ng maliit na patio ay isang standalone na bahay na bato. Ang pintuan ng bahay na bato ay isang pintong bato. Sa isang sulyap lang, masasabi na ang soundproof na kakayahan ng mga bahay ay napakahusay. 1987. Hindi lamang ang tirahan ng disipulo ng Saintland ay hindi nahiwalay sa iba't ibang grado at antas, ngunit mayroong kabuoang 3,000 maliit na patio na ibinigay para sa mga disipulo ng Saintland din. Ang 3,000 maliliit na patio ay nasa loob ng malawak na lambak at nakaayos tulad ng mga terrace na bahay sa bawat sulok. Gayunpaman, dahil sa kung gaano kalawak ang lambak, tila hindi ito masikip kahit na mayroong 3,000 maliit na patio. Sa kasalukuyan, mayroon lamang mahigit 2,000 alagad ng banal na lupa sa Fire Worship Sect. Kahit na ang lahat ng mga alagad ng Saintland ay manatili dito, marami pa ring bakanteng bahay ang natitira. Ang cultivation environment dito ay katulad ng Primus House na tinuluyan ko noon sa punishment zone of the Four Symbol Sanctum's first mine. Sandali lang. Bagamat mayroon ding 10 spirit gathering formation dito, ang kayamanan ng heaven and earth spirit energy dito ay mas maganda pa kaysa sa Primus House. Matapos makahanap ng bahay si Alvin, pinasok niya ito. Ito ay dapat dahil ang lugar na ito ay malapit sa isang quasi-celestial grade minahan. Hindi mahirap para kay Alvin na alamin ito. Sana ay mauunawaan ko ang ikatlong yugto ng Sovereign Heartsword sa pagkakataong ito. Matapos isara ang pinto, inilabas ni Alvin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda at pumasok sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda bago isawsaw ang sarili sa pag-unawa sa Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heartsword. Sa sandaling ito, ang cultivation base ni Alvin ay umabot sa bottleneck. Imposibleng makalusot siya sa early quintessential saint stage pansamantala. Bukod dito, na-master na niya ang 4 na high-grade na divine abilities, ang kulang lang sa kanya ngayon ay isang kakayahan na makakatulong sa kanya sa isang mahalagang sandali. Dahil dito, nagpasya siyang tumuon sa pag-unawa sa Sovereign Heartsword. Sa kasalukuyan, kailangan lang ng Sovereign Heartsword ng isang push bago ito matagumpay na makapasok sa ikatlong yugto. Ang taong kanina parang nakasuot ng uniforme ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Hindi alam ni Alvin nang dumating siya sa tirahan ng mga disipulo ng Saintland at naghahanap ng patio na matutuluyan, nakuha niya ang atensyon ng ilang mga disipulo ng Saintland. Natural, hindi alam ng mga disipulong ito ng Saintland ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkaraan ng isang araw, kumalat ang nakakagulat na balita sa lupang banal ng Fire Worship Sect. Ang disipulo ng Black Turtle Sanctum, si Alvin, ay matagumpay na naintindihan ang pinakapinagmamahalaang divine ability ng Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier, at na-exempt sa kanyang parusa sa punishment zone ng Four Symbol Sanctum's first mine. Dumating siya sa Saintland at opisyal na naging alagad ng Saintland. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa Saintland. Alvin, ang 9-clawed Dragon Warrior. Ang disipulo ng Black Turtle Sanctum na iyon na nanakit sa unang Silver Flame ng Black Turtle Sanctum na sina Elder Argus at Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect sa sandaling dumating siya sa Fire Worship Sect. Ang rebelding iyon. Mayroon itong chismis na bagamat mayroon lamang siyang dilaw na innate spiritual root, dahil sa dahilan na siya ay isang 9-clawed Dragon Warrior at ang katotohanan na naiintindihan niya ang 3 mataas na grado na divine abilities, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay malapit sa isang powerhouse sa Saint Celestial Stage. Sa kasalukuyan, matagumpay pa niyang naintindihan ang numero 1 defensive divine ability ng ating Fire Worship Sect, ang Black Turtle's Barrier. Hindi ba ito nangangahulugan na ang kanyang lakas ay maihahambing sa unang anyo ng Saint Celestial Stage? Imposible. Ang Black Turtle's Barrier ay isang defensive divine ability lamang at binibigyan lamang siya ng isang defensive na kakayahan. Hindi ito magbibigay sa kanya ng anumang dagdag na lakas. Kung mayroon man, tanging ang kanyang depensa lamang ang maihahambing sa isang powerhouse sa unang form ng Saint Celestial Stage. Sa mga tuntunin ng pagkakasala, tiyak na mas mababa siya sa isang celestial stage sa first form. Narinig ko na ang kanyang cultivation base ay pumasok na sa tuktok ng exemplary saint stage. Sa kasamaang palad, mayroon lamang siyang isang dilaw na innate spiritual root.
Mahirap sabihin kung makakalusot siya sa quintessential saint stage. Kahit na kaya niya, sa kanyang likas na talento sa martial daw, mahihirapan siyang makamit ang anumang mahusay. Ang Central Square at ang tirahan ng alagad ng Saintland ay napuno ng mga taong nag-uusap sa parehong bagay. Mukhang ang disipulo ng Black Turtle Sanctum na nakatira sa maliit na patio na iyon ay si Alvin. Maraming mga disipulo ng Saintland ang naglipat ng kanilang mga tingin sa maliit na patio na tinutuluyan ni Alvin. Ang mga disipulong ito ng Saintland ay ang mga personal na nakasaksi kay Alvin na dumarating at pumapasok sa tirahan ng disipulo ng Saintland kahapon. Ang isa ay kumalat sa 10, at ang 10 ay kumalat sa 100. Di nagtagal, alam ng karamihan sa mga disipulo ng Saintland kung saan nanatili si Alvin. Naiintindihan din ni Junior Brother Alvin ang Black Turtle's barrier. Kalalabas lang ni Damaso sa kanyang bahay ngayon. Pupunta na sana siya sa Reward Palace sa Central Square para makita kung anong mga gawain ang maaari niyang tapusin para makakuha ng contribution points. Sa panahong ito, narinig niya ang maraming tao na nagbubulungan sa kanilang mga sarili sa tirahan ng mga alagad ng Saintland. Ito ay kung paano nalaman na si Alvin ay dumating din sa Saintland at naging isang alagad ng Saintland. Bukod dito, ang sitwasyon ni Alvin ay katulad din niya. Hindi ako makapaniwala. Wala pang ang 2 linggo, pero kami ni Junior Brother Alvin ay sunod-sunod na pumunta sa Saintland at naging mga alagad ng Saintland. At saka, nakakapunta kami dito dahil pareho naming naintindihan ang Black Turtle's barrier. Sa tingin ko, sa kasalukuyan, ang Black Turtle Sanctum ay dapat na nagkakagulo dahil sa balitang ito, tama ba? Bulong ni Damaso sa sarili. Si Damaso ay walang iba kundi ang taong ang Primus House ay inagaw ni Alvin sa punishment zone ng 4 Symbol Sanctum's first mine. Dahil sa panggigipit mula kay Alvin, matagumpay niyang naunawaan ang pinakapinagmamahalaang divine ability ng Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier, sa kritikal na sandali. Dahil dito, siya ay exempted sa kanyang parusa. Sa sandaling umalis siya sa unang minahan ng 4 Symbol Sanctums, pumunta siya sa Saintland at naging alagad ng Saintland. Katulad ng nahulaan ni Damaso. Nagkagulo ang Black Turtle Sanctum. Sa katunayan, ang salitang "pro" ay maaaring hindi pa sapat upang ilarawan ito. Dahil sa balita mula sa unang minahan ng 4 Symbol Sanctums at sa Saintland ng Fire Worship Sect, ang Black Turtle Sanctum ay ganap na nagkakagulo. Matagumpay na naintindihan ni Alvin ang pinakapinagmamahalaang divine ability ng Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier, at hindi na siya pinatawan ng sentensya sa first mine ng 4 Symbol Sanctums. Nakapasok na siya sa Saintland at naging alagad ng Saintland. My goodness! Totoo ba ito? Wala pang 2 linggo, pero ang ating Black Turtle Sanctum ay mayroon ng 2 disipulo na matagumpay na nauunawaan ang pinakapinagmamahalaang divine ability, ang Black Turtle's Barrier. Bukod sa pagiging pinakapinagmamahalaang divine ability ng ating Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier ay ang numero 1 nagtatanggol na divine ability sa Fire Worship Sect. Ito ay malawak na kinikilala bilang ang pinakamahirap na divine ability na unawain sa mga divine abilities sa lahat ng 4 na sanctum. Gayunpaman, ang isang divine ability na hindi gaanong naiintindihan ng 2 tao ay isang mataas na antas na mas mahirap kaysa sa 2. Linggo. Grabe ang talino ni Senior Brother Alvin. Talaga. Kung wala lang siyang dilaw na innate spiritual root. Kahit na mayroon lang siyang berdeng innate spiritual root, walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Sa kasalukuyan, natatakot ako na mahihirapan siyang pataasin pa ang kanyang lakas. Tama. Masyadong malaki ang limitasyon na ipinataw sa kanya ng kanyang innate spiritual root. Originally, nagtataka ako kung bakit siya pupunta sa Fire Worship Sect kung siya ay isang 9-clawed Dragon Warrior. Ang kanyang posisyon ay magiging katumbas ng isang 8-clawed Divine Dragon kung pupunta siya sa Dragon Clan. Ngayon na pag-isipan ko ito ay dahil mayroon lamang siyang isang dilaw na innate spiritual root. Paano siya ituturing ng mayabang na Dragon Clan bilang isang banal na Dragon Clan? Tulad ng isang innate spiritual root. Palagay ko rin. Sa tingin ko ay pumunta siya sa Fire Worship Sect namin dahil itinaboy siya ng Dragon Clan at hindi na siya maaaring manatili doon.
Ang lahat sa Black Turtle Sanctum ay patuloy na tinatalakay ito. Ang kanilang paksa ay umiikot kay Alvin. Ang balita tungkol kay Alvin na nauunawaan ang pinakamahalagang divine ability ng Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier, at ang pagpasok sa Saintland para maging isang Saintland na disipulo ay kumalat din sa Four Symbol Sanctums. Nagdulot din ito ng malaking kaguluhan sa Four Symbol Sanctums. Bang! Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw sa loob ng isang malawak na mansyon sa silangan ng Black Turtle Sanctum. Binasag ng isang matandang lalaki ang isang mesang bato na kamakailan lang ay binili sa alabok. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang unang Silver Flame Elder Argus ng Black Turtle Sanctum. Paano ito posible? Naintindihan niya talaga ang Black Turtle's Barrier at iniwan ang first mine ng Four Symbol Sanctum para makapasok sa Saintland. Habang bulong ni Argus sa sarili. Baka sa mukha niya ang pagtatampo. Hindi sumagi sa isip niya na matagumpay na mauunawaan ni Alvin na gusto niyang patayin ang kanilang Black Turtle Sanctum na pinakaiingatang divine ability, ang Black Turtle's Barrier, tulad ni Damaso. Hindi lang iyon, ngunit nakapasok na rin siya sa Saintland at naging alagad ng Saintland. Nang matanggap niya ang balitang ito, nakaramdam siya ng krisis. Sa mga mata ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum, si Alvin ay nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root. Bagamat siya ay isang 9-clawed dragon warrior at nakabisado na ang apat na iba't ibang uri ng high-grade divine abilities, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay limitado. Gayunpaman, alam niya na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root, hindi isang dilaw. Nalaman niya ito sa mahirap na paraan. Si Hanzo, ang kanyang dakilang direktang disipulo, ay hinatulan ng kamatayan ng Saintland Enforcement Hall dahil dito. Pagkaraan ng mahabang panahon, itinaas ni Argus ang kanyang mukha na may seryosong ekspresyon habang ang kanyang malamig na mga mata ay tumingin sa direksyon ng lupang banal ng Fire Worship Sect. Bulong niya sa sarili, hindi masamang bagay na pumunta siya sa Saintland. Kung ganoon, si Wenyang at ang dalawa ko pang direktang disipulo ay maaaring gumawa ng hakbang laban sa kanya. Si Wenyang na binanggit ni Argus ay ang nakatatandang biolohikal na kapatid ni Waldo na pinatay ni Alvin noong una siyang dumating sa Black Turtle Sanctum ng Fire Worship Sect. Si Wenyang din ang panganay na anak ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Si Wenyang ay pumasok sa Saintland maraming taon na ang nakalilipas upang maging isang alagad ng Saintland. Sa ngayon, ang kanyang cultivation base ay pumasok pa sa first form of the Saint Celestial Stage. Dahil dito, siya ay naging isang tunay na alagad. Matapos malaman na pinatay ang kanyang nakababatang kapatid, galit na galit si Waldo. Hindi na siya makapaghintay na pumunta sa Black Turtle Sanctum para patayin si Alvin. Kahit na natatakot siya sa pamumuno ng Fire Worship Sect at hindi niya kayang patayin si Alvin, gusto niyang pahirapan si Alvin at turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, ang Fire Worship Sect ay may panuntunan na nagsasaad na ang mga disipulo ng Saintland ay hindi pinahihintulutang pumasok ng pribado sa Four Symbol Sanctums nang walang pahintulot mula sa isang Golden Flame Elder. Kung hindi, sila ay ituring na lumalabag sa pamumuno ng sekta at mabigat na parusahan. Sa kasalukuyan, malamang na nalaman ni Wenyang ang tungkol sa pagdating ni Alvin sa Saintland, tama ba? Lumiwanag ang mga mata ni Argus. 1988. Sa banal na lupa ng Fire Worship Sect, mayroong dalawang uri ng mga alagad ng Saintland. Una, naroon ang mga elite na disipulo. Alinmang mga alagad ng Four Symbol Sanctums ang nakapasok sa Saintland mula sa Four Symbol Sanctums para maging isang alagad ng Saintland ay itinuturing na isang elite na disipulo. Karamihan sa mga disipulo ng Saintland sa Saintland ay mga elite na disipulo. Pangalawa ay ang mga tunay na disipulo. Hindi tulad ng mga elite na disipulo, ang bilang ng mga tunay na disipulo sa Fire Worship Sect Saintland ay hindi mataas. May mga 170 lamang sa kanila. 99% ng mga tunay na disipulong ito ay mga powerhouse na nakapasok na sa Saint Celestial Stage. Ang natitira ay ang mga henyo na nagtataglay ng indigo innate spiritual roots.
Sa pamamagitan lamang ng isang asul na innate spiritual root, sapat na upang payagan ang isa na makapasok sa Saint Celestial Stage at maging isang powerhouse ng Saint Celestial Stage kung walang aksidente, lalo pa ang isang taong nagtataglay ng Indigo Innate Spiritual Root. Sa kasalukuyang Fire Worship Sect, hindi hihigit sa 10 tao ang nagtataglay ng Indigo Innate Spiritual Roots. Ang ilan sa kanila ay mula sa mga matatandang henerasyon sa Fire Worship Sect. Kunin na lang halimbawa ang sect leader ng Fire Worship Sect, taglay niya ang Indigo Innate Spiritual Root. Katulad nito, 2 sa 3 dakilang tagapangalaga ng Fire Worship Sect at 1 sa 2 vice sect leaders ay nagtataglay din ng Indigo Innate Spiritual Roots. Ang natitirang guardian at vice sect leader, sa kabilang banda, ay nagtataglay ng asul na Innate Spiritual Roots. Gayunpaman ang kanilang innate spiritual roots ay dark blue, ito ay napakalapit sa isang indigo innate spiritual roots. Para sa kadahilanang ito, ang mga henyo na nagtataglay ng indigo innate spiritual roots ay binigyan ng espesyal na pagtrato at maaaring direktang maging mga tunay na disipulo ng hindi kinakailangang maabot ang Saint Celestial Stage dahil sa kanilang magandang kinabukasan. Gayunpaman, mayroong isang tuntunin na nagsasaad na ang kanilang cultivation base ay dapat na nasa Divine Saint Stage man lang. Kasing dali ng pagkain at pagtulog para sa mga henyong ito na may indigo innate spiritual roots na makalusot sa Divine Saint Stage. Sa lupang banal ng Fire Worship Sect, lahat ng elite na disipulo ay nanirahan sa malawak na lambak na sadyang itinayo para sa kanila. Mayroong kabuoang 3,000 maliliit na patio para sa kanila na tirahan. Bukod dito, ang kapaligiran ng paglilinang doon ay mas mahusay kaysa sa mga bahay ng Primus sa Four Symbol Sanctums. Tungkol naman sa mga tunay na alagad, hindi sila nanatili sa main island. Nakatira sila sa mga independenteng lumulutang na isla na nakapalibot sa main island. Inukupan nilang lahat ang isang isla na may mansyon. May malawak ding open space sa harap ng mansion para makapagsanay sila ng kanilang martial tactics at divine abilities. Creek. Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw mula sa isa sa mga independenteng lumulutang na isla. Itinulak ng isang binata ang pinto ng isa sa mga kwarto sa mansyon sa isla. Matangkad at malaki ang pangangatawan ng binata. Baka sa mukha niya ang kawalan ng pakialam. Kung makikita ni Alvin ang binata na ito, makikita niya na kahawig niya si Waldo na pinatay niya ng humigit kumulang 50% hanggang 60%. Ang binatang ito ay walang iba kundi ang nakatatandang kapatid ni Waldo, si Wenyang. Kaunti na lang. Sigurado akong matagumpay kung mauunawaan ito sa susunod kong closed-door cultivation. Bulong ni Wenyang sa sarili habang palabas ng kwarto. Bilang tunay na alagad ng banal na lupa ng Fire Worship Sect, bukod sa pagkakaroon ng cultivation base sa unang anyo ng Saint Celestial Stage, pinagkadalubhasaan pa ni Wenyang ang isang high-grade movement na divine ability. Sa loob ng ilang taon na ito, bukod sa paglilinang, inilaan din niya ang kanyang oras upang maunawaan ang isang mataas na antas ng nakakasakit na divine ability. Sa panahon ng kanyang kamakailang closed-door cultivation na sa wakas ay nakita niya ang isang sulyap ng tagumpay habang nauunawaan niya ang mataas na antas ng nakakasakit na divine ability. Sa kasamaang palad. Wala na si Little Waldo para makita akong makabisado ng pangalawang mataas na gradong divine ability. Sa sandaling naisip ito ni Wenyang, naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang maalala niya si Waldo, ang kanyang nakababatang kapatid, na itinuturing siyang kanyang idolo. Bagamat alam ng 70% ng Four Symbol Sanctums ng Fire Worship Sect ang dahilan ng pagkamatay ni Waldo at naramdaman niyang hinahangad niya ang kamatayan, bilang biolohikal na kapatid ni Waldo, hindi niya inakala. Sa mga mata niya, walang magawang masama ang kapatid niya. Kahit na ang kanyang kapatid ay kumilos ng marahas, bilang isang nakatatandang kapatid, susuportahan niya siya hanggang sa huli kahit siya ay tama o mali. Dahil dito, nang malaman niyang pinatay si Waldo, itinuring niya si Alvin bilang kanyang mortal na kaaway. Hindi siya magpapahinga hanggat hindi niya napatay si Alvin. Nakapasok na si Alvin sa Saint Land. Nang umalis si Wenyang sa kanyang lumulutang na isla upang pumunta sa Central Square sa main island, narinig niya ang talakayan ng ilang mga alagad ng Saint Land na dumaraan. Batay sa kanilang talakayan, nalaman niyang ang kanyang kaaway, ang pumatay sa kanyang nakababatang kapatid, ay nakapasok na sa Saint Land at naging alagad ng Saint Land.
Talagang naintindihan na niya ang pinakapinagmamahalaang divine ability ng Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier. Nang malaman ni Wenyang kung paano nakapasok si Alvin sa Saintland, isang pahiwatig ng paninibugho ang sumilay sa kanyang mga mata. Si Wenyang ay mula rin sa Black Turtle Sanctum ng Four Symbol Sanctum. Sinubukan niyang unawain ang pinakamahalagang divine ability ng Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier, ngunit wala siyang resulta kahit na matapos ang maraming taon. Sa huli, maaari lamang siyang sumuko at maunawaan ang isang mataas na antas ng kakayahan sa paggalaw na kanyang pinagkadalubhasaan. Sa kasalukuyan, siya ay nasa proseso ng pag-unawa sa isa pang mataas na grado na divine ability. Kahit hindi kita kayang patayin o pilayin ng hayagan. Gusto ko pa ring matikman mo kung ano ang pakiramdam ng mamatay ka na. Malamig na kumikislap ang mga mata ni Wenyang habang nilisan niya ang Central Square sa napakabilis na bilis habang tinatahak niya ang kanyang daan patungo sa tirahan ng mga disipulo ng Saintland. Gumalaw siya ng may pananakot. Kahit sino ay maaaring sabihin na siya ay may masamang hangarin. Hindi siya si Argus. Bilang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum, natural, hindi comfortable para sa kanya na gumawa ng hakbang sa isang alagad ng Black Turtle Sanctum, pabayaan ang pagpapahirap sa disipulo hanggang sa hinihiling niyang patay na siya. Maaapektuhan nito ang kanyang reputasyon dahil sasabihin ng mga tao na binyo-bully niya ang mahihina. Kung kumalat ang balita tungkol dito, mapapahiya ang Fire Worship Sect. Ito ay maaaring maging sanhi ng maraming mga henyo na nagplanong sumali sa kanilang sekta upang magbago ang kanilang isip at sa halip ay sumali sa iba pang dalawang dakilang sekta. Kung nangyari iyon, malaking kawalan para sa Fire Worship Sect. Dahil dito, natakot si Argus dahil sa galit ng mga matataas na opisyal ng Fire Worship Sect na paalisin siya mula sa Fire Worship Sect. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi nalalapat kay Wenyang. Hindi siya elder ng Fire Worship Sect. Isa lamang siyang disipulo ng Fire Worship Sect tulad ni Alvin. Kahit na kumalat ang balita tungkol sa pagpapahirap niya kay Alvin dahil pinaghihiganti niya ang kanyang kapatid, hindi ito makakaapekto sa reputasyon ng Fire Worship Sect. Higit pa rito, hanggat hindi niya pinapatay o napilayan si Alvin, hindi niya malalabag ang mga patakaran ng Fire Worship Sect. Ito ay isang butas sa mga patakaran ng Fire Worship Sect. Palagi itong nandoon, at tila sinasadyang iwan doon. Dahil sa butas na ito sa mga patakaran, may ilang mga tao sa sekta na pinahirapan hanggang sa puntong gusto na nilang patay na sila. Ang mga taong ito na pinahirapan hanggang sa naisin nila na sila ay mas mabuting patay na ay kadalasang magsusumikap pa pagkatapos noon. Ang ilan sa kanila ay nagawang maghiganti. Natuklasan ng mga hindi nakapaghiganti na sila ay umunlad pa dahil dito. Maaaring sabihin ng isang tao na ang butas na ito sa mga panuntunan ng Fire Worship Sect ay nagbigay inspirasyon sa marami sa mga alagad ng Fire Worship Sect. Naturally, sa Fire Worship Sect, kakaunti ang mga tao na aabot sa lawak ng pagpapahirap sa isang tao hanggang sa naisin nilang patay na sila maliban kung may malaking awayan at hindi tinanggap ng isa ang death duel. Si Senior Brother Wenyang. Nang lumitaw si Wenyang sa tirahan ng mga alagad ng Saintland sa malawak na lambak na iyon, nakaakit ito ng atensyon ng maraming tao. Si Wenyang ay dating disipulo ng Saintland na nakatira din dito. Gayunpaman, pagkatapos niyang makapasok sa Saint Celestial Stage at maging isang tunay na disipulo, natural na umalis siya sa lugar na ito. Gayunpaman, maraming mga disipulo ng Saintland ang nakaalala sa kanya at nakilala siya sa isang sulyap lamang. Whoosh! Mabilis na kumilos si Wenyang at nakarating sa gilid ng lambak. May 5 alagad ng banal na lupain ang natipon doon. Sila ay orihinal na nag-uusap ngunit nagambala sa presensya ni Wenyang. Medyo nakaramdam sila ng awkward kay Wenyang doon. Senior Brother Wenyang. Senior Brother Wenyang. Saan nakatira si Alvin? Sinulyapan ni Wenyang ang 5 disipulo ng Saintland. Baka sa mga mata niya ang pagmamataas habang nakatingin sa kanilang 5. Nang marinig ng 5 disipulo ng Saintland ang kanyang mga salita, napagtanto nilang hindi sila ang kanyang target. Agad silang nakahinga ng maluwag bago sabay na tumuro sa isang direksyon. Tumingin si Wenyang sa direksyon kung saan itinuturo ng 5 disipulo ng Saintland.
Hindi nagtagal, ang kanyang tingin ay sinanay sa isang maliit na patio, at agad siyang lumipad palabas. Gayunpaman, nang makarating siya sa labas ng maliit na patio, hindi niya pinilit na pumasok. Sa halip, umupo siya ng naka-crossleg sa hangin at ipinikit ang kanyang mga mata upang magkaroon ng kapanatagan sa pag-iisip. Nilinang niya habang tahimik na naghihintay. Hindi naman sa ayaw niyang piliting pumasok. Gayunpaman, kung gagawin niya, ang mga kahihinatnan ay hindi niya kayang tiisin. Una sa lahat, ang bawat bahay na bato sa likod ng maliit na patio na tinitirhan ng mga alagad ng Saint Land ay may napakalakas na soundproof effect. Hindi lang iyan, inilatag din sa loob ang isang formation na pumipigil sa pagpasok ng divine consciousness. Bukod sa pagbubukas ng pinto, ang tanging paraan upang alertuhan ang taong nasa loob ay ang sirain ang formasayon na pumipigil sa divine consciousness na pumasok o sirain ang bahay na bato. Gayunpaman, kung gagawin niya ito, malaki ang posibilidad na mabaliw ang tao sa loob dahil sa paglihis ng chi. Ayon sa mga alituntunin ng Fire Worship Sect, sinumang makagambala sa paglilinang ng kapwa-disipulo at maging sanhi ng pagkabaliw ng tao ay hahatulan ng kamatayan anuman ang kanyang likas na talento at posisyon. Natural, hiniling ni Wenyang na mabaliw si Alvin, ngunit ayaw niyang pagbayaran ito ng sarili niyang buhay. Kung hindi, hindi niya nalang pinaplano na pahirapan si Alvin hanggang sa hinihiling niyang patay na siya. Nadaman niya na ang buhay ni Alvin ay hindi kasing halaga ng sarili niyang buhay, kaya hindi niya iaalay ang sarili niyang buhay para lang patayin si Alvin. 1989. Bagamat hindi maaaring patayin ni Wenyang si Alvin ngayon, hindi ito nangangahulugan na hindi na niya mapapatay si Alvin sa hinaharap. Hindi niya kayang patayin si Alvin ngayon dahil natatakot siya sa mga patakaran ng Fire Worship Sect. Sa hinaharap, kung magkakaroon siya ng pagkakataon, tiyak na papatayin niya si Alvin para ipaghiganti ang kanyang nakababatang kapatid na si Waldo. Ano ang ginagawa ni Senior Brother Wenyang? Mukhang hinihintay niyang lumabas si Alvin. Naakit ni Wenyang ang atensyon ng maraming disipulo ng Saint Land. Nalaman nilang pumunta si Wenyang dito dahil sa bagong disipulo, si Alvin. Masasabi nilang wala siya rito para makipag-usap kay Alvin. Ito ay makikita sa kanyang pananakot na ugali. Sigurado silang dumating siya na may masamang hangarin. May awayan ba sina Alvin at Senior Brother Wenyang sa isa't isa? Hindi ko pa narinig ang tungkol dito. Ako rin. Hindi lang iyon, bago ito, ang isa sa kanila ay nasa Saint Land at ang isa naman ay nasa Four Symbol Sanctums. Parang hindi pa sila nagkita, di ba? Anong nangyayari? Maraming mga alagad ng Saint Land ang nataranta. Hindi pwede. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam ang tungkol sa awayan ni na Senior Brother Wenyang at Alvin. Gulat na tanong ng isang alagad ng Saint Land. Tila nagulat siya na hindi nila alam ang nangyari. Bakit? May alam ka ba? Inilipat ng grupo ng mga disipulo ng Saint Land ang kanilang tingin sa disipulong ito ng Saint Land. Naaalala mo pa ba noong dumating si Alvin sa Black Turtle Sanctum ng Fire Worship Sect, at paano nagsimula ang awayan sa pagitan niya at ng First Silver Flame Elder Argus ng Black Turtle Sanctum? Nagtanong ang alagad ng banal na lupa bilang tugon, pinapanatili ang iba sa pagdududa. Siyempre naman. Nang matapos siyang magsalita, tumango ang isa pang disipulo ng Saint Land at bumulong dahil pinatay ni Alvin ang anak ng matalik na kaibigan ni Argus. Tumango ang ibang mga alagad ng Saint Land. Narinig na rin nila ito dati. Dahil dito, labis nilang hinangaan si Alvin dahil hindi lahat ay may sapat na katapangan para saktan ng publiko ang Silver Flame Elder ng Fire Worship Sect sa sandaling dumating sila sa sekta. Dahil alam mo lahat ang tungkol dito, kung gayon, alam mo ba kung sino ang matalik na kaibigan ni Argus? Nagtanong muli ang dating alagad ng Saint Land. WHO. Tumigil sa paghula. Sabihin lang sa amin kung sino siya. Tama na yan. Kung patuloy mo kaming huhulaan, naniniwala ka bang bubugbugin ka namin? Maraming mga disipulo ng Saint Land ang nagalit nang ang disipulong ito ng Saint Land ay patuloy silang hulaan. Galit na galit silang tumitig sa kanya na para bang bubugbugin siya kapag patuloy pa rin siyang manghuhula. Bagamat napanatili ng ilang disipulo ng Saint Land ang kanilang kalmado, hindi na mabait ang mga tingin na ibinigay nila sa disipulong ito ng Saint Land.
Sa sandaling ito, ang isa pang alagad ng Saintland na nag-iisip ay biglang sumigaw, si Elton. Maliwanag na ngayon lang niya ito naalala. Elton. Ay, oo, naalala ko na ngayon. Si Elton. Naaalala ko rin. Ang taong pinatay ni Alvin noong araw na iyon ay si Waldo, ang anak ng ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Sa sandaling magsalita ang disipulong ito ng Saintland, isa pang dalawang disipulo ng Saintland ang tumunog din. Huwag mong sabihin sa akin si Senior Brother Wenyang ay may koneksyon kay Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Kasabay nito, nagsimula manghula ang mga alagad ng Saintland na naroroon sa eksena. Samantala, karamihan sa mga disipulo ng Saintland ay inilipat ang kanilang mga tingin sa alagad ng Saintland na gustong panatilihin silang manghuhula. Lahat sila ay sabik na naghihintay sa kanyang sagot. Hindi na siya naglakas loob na panatilihing hulaan ang mga ito matapos makita kung gaano sila galit. Sumagot siya nang hindi umiikot, si Senior Brother Wenyang ay walang iba kundi ang panganay na anak ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Si Waldo na pinatay ni Alvin ay kapatid ni Senior Brother Wenyang. Clamor. Sa sandaling lumabas sa bibig niya ang mga salita ng alagad ng Saintland, natahimik ang buong eksena ng ilang sandali bago nagkaroon ng kaguluhan. Si Senior Brother Wenyang ay anak ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. My goodness! Totoo ba ito? Hindi ko pa ito narinig dati. Ako rin. Matapos malaman na ang tunay na disipulo ng kanilang fire worship sect, si Wenyang, ay anak ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, maraming mga alagad ng Saintland na naroroon sa eksena ang nagulat. Bago ito, hindi nila alam na si Wenyang ay anak ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Talagang itinago ito ni Senior Brother Wenyang. Kung iisipin, anak siya ng ikalimang elder ng Northern Plethora Sect. Bago ito, narinig ko lang na si Senior Brother Wenyang ay isang napakayabang na tao. Ngayon naiintindihan ko na sa wakas. Kung iisipin hindi siya umasa sa kanyang ama at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili gamit ang kanyang sariling lakas. Matapos malaman ng mga disipulo ng Saintland ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Wenyang, lahat ng uri ng damdamin ay bumalot sa kanilang mga puso. Kung ganoon, makatuwiran kung bakit pumunta si Senior Brother Wenyang para kay Alvin na may masamang intensyon. Dahil pinatay ni Alvin ang kanyang nakababatang kapatid, imposibleng pabayaan niya ang bagay na iyon. Tama. Marahil, si Senior Brother Wenyang ay hindi magiging sapat na matapang para patayin o pilayin si Alvin dahil sa mga tuntunin ng sekta. Gayunpaman, maaari pa rin niyang pahirapan si Alvin. Ito ay isang hindi sinasabing tuntunin sa sekta kung tutuusin. Ibig sabihin ba nito ay tiyak na mapapahamak si Alvin? Siyempre. Bagamat siya ay malakas at hindi magagapi sa mga nasa ibaba ng Saint Celestial Stage, ang kanyang lakas ay walang halaga kumpara kay Senior Brother Wenyang na nasa unang anyo ng Saint Celestial Stage. Tama. Malaki ang agwat sa pagitan ng Saint Celestial Stage at ng Quintessential Saint Stage para silang libo-libong milya ang pagitan. Ang lakas ni Alvin ay hindi maihahambing sa lakas ni Senior Brother Wenyang. Mukhang huhuberin siya ni Alvin kahit hindi siya pinatay o napilayan. Matapos malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Wenyang, ang grupo ng mga disipulo ng Saintland ay hindi na nagulat sa galit ni Wenyang kay Alvin. Sa halip, nagsimula silang maawa kay Alvin. Kahit na narinig nila na ang lakas ni Alvin ay napakalapit sa Saint Celestial Stage, ang pagiging malapit dito ay ibang-iba sa pagiging nasa Saint Celestial Stage kung tutuusin. Dahil dito, sa kanilang opinyon, imposible para kay Alvin na maging katapat ni Wenyang. Siya ay nakatadhana na pahirapan ni Wenyang. Dahil sa dahilan na napakaganda ng soundproof effect ng mga bahay na bato sa tirahan ng mga alagad ng Saintland, hindi alam ni Alvin na nasa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ang nangyayari sa labas. Hindi niya alam na naghihintay sa kanya ang isang powerhouse ng Saint Celestial Stage na lumabas. Sa sandaling ito, si Alvin ay nakatayo na kasing tuwid ng sibat sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Hindi siya gumagalaw na parang estatwa lang. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa. Lumipas ang oras ng tahimik.
Lumipas ang isang araw. Lumipas ang 2 araw. Lumipat lamang si Alvin pagkaraan ng isang buwan. Sa pagtaas ng kanyang kamay, lumitaw sa kanyang kamay ang isang payak at walang palamuti na 3 talampakang haba. Ito ay ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword. Sa isang sulyap lang, ang Jasper Celestial Sword ay lumitaw na parang ordinaryong espada. Swish! Gayunpaman, nang hawakan ito ni Alvin, naglabas ito ng nakakatakot na aura na para bang maaari nitong sirain ang universo. Ang translucent sword na si Chi ay kumikinang sa paligid ng Jasper Celestial Sword. Mabigat din ang pressure na ibinubugan nito. Heartfelt Sword, Sword Shadowed Heart, Sword Warding Heart, Sword Heart Illumination, at Heart Sword Amalgamation. Ungol ni Alvin habang nakapikit. Walang nakakaalam kung sino ang kausap niya. Paulit-ulit niyang binubulong ang mga pangalan ng 5 pangunahing yugto ng Sovereign Heart Sword. Para bang hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng pagod habang patuloy na bumubulong sa sarili. Lumipas ang oras. Lumipas ang isang buwan. Si Alvin na nanatiling hindi gumagalaw pagkatapos niyang alisin ang Jasper Celestial Sword noong isang buwan ay sa wakas ay lumipat muli. Isang buwan na ang nakalipas, hinawakan niya ang Jasper Celestial Sword at hinawakan ito ng paalang. Swish! Sa pagkakataong ito, patayo niyang hinawakan ang espada bago siya muling hindi gumagalaw. Sa isang iglap lang, isang buwan na ang lumipas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi pa rin kumikibo si Alvin. Nakatayo siya doon, hawak ang kanyang espada. Mukha siyang estatwa ng cultivator ng espada. Napakalakas ng espada Chi. Ang figure ni Elder Hal ay biglang lumitaw sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla habang nakatingin kay Alvin na umaaligid sa hangin habang hawak niya ang kanyang espada. Bagamat mukhang ordinaryong si Alvin na nakahawak sa kanyang espada, malinaw na naramdaman ni Elder Hal ang napakalakas na espada na si Chi na nagmumula sa kanyang katawan. Hindi lamang iyon, ngunit ito ay sobrang siksik na parang maaari itong maghiwa sa anumang bagay. Kung ang isa ay bibigyan ng maigi na atensyon, makikita ng isa na ang hangin sa paligid ni Alvin ay tila umaalon palabas na tila naapektuhan ng isang hindi nakikitang enerhiya. Malapit na siya. Sana'y magtagumpay siya. Kung magtagumpay siya, ang kanyang tagumpay sa Sovereign Heart Sword ay makakaabot sa tuktok ng nakakasakit na taktika ng militar sa mundong ito. Hindi lamang iyon, ngunit ito ay magiging mas malakas pa kaysa sa karamihan ng mga top-tier offensive martial tactics sa mundong ito. Bulong ni Elder Hal sa kanyang sarili bago nawala sa hangin. Ang hangin ay patuloy na umaalon kahit umalis na si Elder Hal. Pagsapit ng ika-10 araw, ang hangin sa paligid ni Alvin ay kitang-kitang kumulo at kumalat pa sila. Para bang isang nakakatakot na puwersa ang humahampas sa hangin. Sword Warding Heart. Oh, I see. Naiintindihan ko na. Biglang binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata. Napakaliwanag ng kanyang mga mata. Samantala, hindi na umaalon ang hangin sa paligid niya dahil hindi na ito apektado ng piercing energy. Sa susunod na sandali, bumitaw si Alvin sa kanyang pagkakahawak sa espada. Kasabay nito, ang Jasper Celestial Sword ay nag-transform sa isang sword ray at tumawid sa kalangitan. Bumilis ang takbo nito, at sa huli, nawala ito sa ere na parang sumanib sa hangin. Swish! 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 Matapos mawala ang Jasper Celestial Sword, hindi tumigil ang mga tunog ng paghampas ng espada. Patuloy itong umalangaw-ngaw sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. After about 15 minutes, sa wakas natapos din. Sa sandaling tumigil ang tunog, biglang lumitaw ang Jasper Celestial Sword sa kamay ni Alvin. 1990. Eksaktong 1 araw. Nang alisin ni Alvin ang Jasper Celestial Sword, natahimik siya saglit bago biglang lumiwanag ang kanyang mga mata habang inaalala ang oras na inabot niya para maunawaan ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword, ang Sword Warding Heart. Wala naman siya sa closed-door cultivation kung tutuusin. Dahil dito, binigyang pansin pa rin niya ang daloy ng oras. Ang 100 araw sa 7 Treasures Exquisite Pagoda ay nangangahulugang 10 araw na ang lumipas sa labas.
Bulong ni Alvin sa sarili habang inilalabas niya ang isang crystal card. Nakuha niya ito sa registry para sa mga bagong disipulo sa Saint Land. Nagtataka ako kung ano ang maaari kong ipagpalit sa contribution point sa crystal card na ito. Pupunta lang ako sa Central Square para tingnan kung may kailangan ako. Maaari rin akong maghanap ng ilang paraan para makakuha ng mas maraming contribution points. Nang ipasok niya ang kanyang Sun Saint Energy sa crystal card, ipinakita nito na mayroon siyang 100 contribution points. Ang 100 contribution point na ito ay ibinigay sa lahat ng mga alagad ng 4 symbol sanctums na pumasok sa Saint Land upang maging mga alagad ng Saint Land. Ito ay isang welcome gift ng Fire Worship Sect Saint Land sa bawat bagong alagad ng Saint Land. Itinago ni Alvin ang lahat bago niya itinulak ang kanyang pinto. Dumagundong. Bumukas ang pintong bato na naging sanhi ng isang mahinang tunog sa hangin. Nang itulak ang pintong bato, ang tunay na alagad, si Wenyang, na nakaupong nakakross ang paa sa hangin sa maliit na patio sa harap ng bahay na bato ay nagmulat ng kanyang mga mata na kasing liwanag ng mga bituin. Agad na lumabas sa kanyang katawan ang layuning pumatay. Lalabas na si Alvin. Maraming tao ang nakarinig ng kaguluhan at ibinaling ang kanilang atensyon sa maliit na patio na tinutuluyan ni Alvin. Karamihan sa mga disipulo ng Saint Land ay may bakas ng awa sa kanilang mga mata habang nakatingin sila kay Alvin. Sa kanilang opinyon, dahil lumabas na si Alvin, nangangahulugan ito na siya ay tiyak na mapapahamak. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na disipulong iyon, si Wenyang, ay naghihintay ng 10 araw. Batay sa poster ni Wenyang, imposibleng palayain niya si Alvin. Maaaring hindi maglakas loob si Wenyang na patayin o pilayin si Alvin dahil sa kanyang takot sa pamumuno ng Fire Worship Sect, ngunit nagawa niyang pahirapan si Alvin hanggang sa hinihiling niyang patay na siya. Bagamat hindi sinabi ni Wenyang kung ano ang kanyang gagawin kay Alvin, batay sa layunin ng pagpatay na kanyang inilabas, lahat ng naruroon sa eksena ay lubos na nakadarama ng kanyang puot kay Alvin. Pinatay ni Alvin ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi magiging maliit ang awayan. Ha! Bago paganap na bumukas ang pintong bato, naramdaman na ni Alvin ang nakakatakot na layunin ng pagpatay mula sa labas. Agad niyang itinaas ang kanyang bantay. Bukod pa riyan, hindi siya nagmamadaling buksan ang pinto. Sa halip, dahan-dahan niya itong binuksan. Samantala, malinaw na naririnig ni Alvin ang talakayan mula sa labas. Si Senior Brother Wenyang ay isang tunay na disipulo at ang kanyang cultivation base ay nasa first form of the Saint Celestial Stage. Madali para sa kanya na makitungo kay Alvin. Tama. Nakatakdang mapahamak si Alvin. Walang silbi kahit na naramdaman niya ang kaguluhan at tumanggi siyang lumabas dahil sigurado na si Senior Brother Wenyang nawala siya sa closed-door cultivation. Kahit na sirain ni Senior Brother Wenyang ang bahay na bato, hindi niya kailangang mag-alala na si Alvin ay mabaliw dahil sa chi deviation. Paano kung ang lakas niya ay halos malapit na sa Street Celestial Stage? Paano kung matagumpay niyang naintindihan ang number 1 defensive divine ability ng ating Fire Worship Sect, ang Black Turtle's Barrier? Paano kung nakabisado niya ang 4 na high-grade divine abilities? Wala pa rin siyang silbi bilang isang clay chicken sa harap ng isang tunay na powerhouse ng Saint Celestial Stage. Kung gusto niyang sisihin ang isang tao, masisisi lang niya ang kanyang sarili sa pagpatay kay Waldo, ang nakababatang kapatid ni Senior Brother Wenyang. Kung hindi, bakit pahihirapan siya ni Senior Brother Wenyang sa una? Maraming natutunan si Alvin tungkol sa mga nangyayari sa labas. Natuklasan niya na ang layunin ng pagpatay ay nagmula sa isang tunay na disipulo na tinatawag na Wenyang. Matagal ko nang narinig na si Elton, ang ika-5 elder ng Northern Plethora Sect, ay may 2 anak na lalaki. Ang bunsong anak na lalaki, si Waldo, ay pinatay ko, at ang panganay na anak ay isang alagad ng banal na lupa sa lupang banal ng Fire Worship Sect. Gayunpaman, hindi ako makapaniwala na ang panganay na anak ni Elton, si Wenyang, ay talagang isang tunay na disipulo na ang cultivation base ay nakapasok na sa Saint Celestial Stage. Nagulat si Alvin dito. Natural, hanggang doon lang iyon. Ang ekspresyon ni Alvin ay kalmado gaya ng dati. Hindi siya nagpakita ng anumang palatandaan ng takot.
Ang katotohanan na si Wenyang ay dumating, kahit na hindi niya ako manggahas na patayin o pilayin dahil sa mga alituntunin ng sekta, dapat niyang planong pahirapan ako hanggang sa hinihiling kong mamatay na ako. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay malamig na kumikislap, ang mga tuntunin ng Fire Worship Sect ay hindi nagbabawal sa mga disipulo na pahirapan o hiyain ang ibang kapwa-disipulo. Marahil, ito ang paraan ng Fire Worship Sect para hikayatin ang mga alagad nito na magsikap na maging mas malakas. Dumagundong. Nang muling umalangaw-ngaw ang mapurol na tunog ng pintuan ng bato, binilisan ni Alvin ang kanyang paggalaw. Maya-maya pa ay tuluyan nang bumukas ang pintong bato. Sa ilalim ng tingin ng lahat, kasama si Wenyang, isang matangkad at gwapong binata ang lumitaw sa kanilang mga mata. Ang kanyang kalmado ay gumawa ng malaking impresyon sa kanila. Bagamat ang kanyang uniforme ay katulad ng iba pang mga alagad ng banal na lupa, hindi nito ikinubli ang kanyang pambihirang disposisyon. Nagdulot ito ng bahagyang pagkahiya sa iba sa kanilang hindi magandang hitsura. Sa sandaling lumabas ang binata mula sa bahay na bato at pumasok sa looban, agad na tumayo si Wenyang sa hangin at tinitigan ang binata bago ito nagtanong sa paraang nagtatanong, "Ikaw si Alvin?" Ang titig ni Wenyang ay napakatindi. Kung nakakamatay lang ang tingin, ilang beses nang namatay si Alvin. Nang titigan ni Wenyang si Alvin at kausapin siya ng walang pakundangan, hindi sinagot ni Alvin ang kanyang tanong. Sa halip, nagtanong siya bilang ganti, "Wenyang. Ang anak ni Elton, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect." Nang makita ni Wenyang kung gaano kalmado ang binatang ito sa kabila ng pag-alam kung sino siya, tiyak na alam niyang binata sa harap niya ay si Alvin. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang alagad ng Saintland na napakayabang sa harap ng isang tunay na disipulo. Hindi katakatakang naglakas loob kang kalabanin si Elder Arges. Talagang mayabang ka. Matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Alvin, tumindi ang layunin ng pagpatay na inilabas ni Wenyang. Ang matalim na titig ay dumapo kay Alvin na parang sinusubukan nitong putulin siya sa 1,000 piraso. Sa tingin mo ba ako ay katulad ni Elder Arges? Sa tingin mo ba ay mahihirapan akong kumilos sa iyo dahil sa aking pagkakakilanlan? Sa sandaling matapos magsalita si Wenyang, hindi na niya hinintay ang tugon ni Alvin bago siya magsimulang kumilos laban kay Alvin. Samantala, naramdaman ng mga alagad ng Saintland na tumitibok ng mas mabilis ang kanilang mga puso habang nakatitig sila sa eksenang nakaharap sa kanila ng buong konsentrasyon. Sa kanilang opinyon, si Alvin ay napahamak. "Wenyang, hindi ka na makapaghintay na patayin ako, tama? Kung ganoon, bibigyan kita ng pagkakataong patayin ako nang hindi nilalabag ang panuntunan ng Fire Worship Sect," sabi ni Alvin. Gayunpaman, sa sandaling marinig ni Wenyang ang mga salita ni Alvin, si Wenyang na akmang gagawa ng kanyang hakbang ay tumigil. Ang mga alagad ng banal na lupa ay nataranta at napuno ng hindi paniniwala. Nagtanong si Wenyang, "Ano ang ibig mong sabihin?" Hindi niya maiwasang sumimangot. "Ano pa ang ibig kong sabihin?" Nakaharap sa nakasimangot na si Wenyang, walang pakialam na ngumiti si Alvin habang mahinahong sinabi, "Kung hindi ako nagkakamali, dapat mayroong isang lugar sa Fire Worship Sect Saintland na nagpapahintulot sa mga disipulo na pumirma sa isang death duel at lumaban hanggang kamatayan, tama ba? Bibigyan kita ng pagkakataong ito. Mangyaring manguna." Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin nang matapos siyang magsalita. Kung ikukumpara sa nakasimangot na si Wenyang, ang kalmadong pag-uugali ni Alvin ay naging dahilan kung bakit siya nanalo sa mga tuntunin ng tindig. Mangyaring pangunahan ang paraan. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, ang ekspresyon ni Wenyang ay nagbago ng husto. Iba't ibang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Pagkatapos, tinitigan niya si Alvin at hindi nagsalita ng kahit ano. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya sa sandaling ito. Clamor. Kasabay nito, ang mga disipulo ng Saintland na nakarinig sa mga salita ni Alvin sa wakas ay nanimbalik ang kanyang katinoan at nagkagulo. My goodness! Base sa mga salita ni Alvin, gusto niyang magkaroon ng death duel kasama si Senior Brother Wenyang. Sumigaw ang isa sa mga alagad ng Saintland. A death duel. Kay Senior Brother Wenyang. Saan niya nakuha ang lakas ng loob niya?
Maraming mga disipulo ng Saint Land ang nanlaki sa kanilang mga mata sa hindi paniniwala. Kamakailan lamang siya ay naging isang alagad ng banal na lupa. Bagamat siya ay malakas, maipagmamalaki lamang niya ang kanyang lakas sa harap ng mga taong ang cultivation base ay nasa ibaba ng Street Celestial Stage. Talagang imposible para sa kanya na may kumpara sa isang powerhouse ng Saint Celestial Stage. Ang isa pang disipulo ng Saint Land ay may kumpiyansa na sumigaw. Kung ganoon nga, bakit siya nagkakaganyan? Tingnan mo kung gaano siya kalmado. Hindi siya mukhang isang taong naghahanap ng kamatayan. Maraming mga alagad ng Saint Land ang nakakita ng mga bagay na medyo kakaiba. Wala bang nakapansin sa inyo? Mula nang lumabas si Alvin, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa simula hanggang sa huli, nanatili siyang kalmado. Para bang hindi siya kumukurap kung gumuho ang isang bundok sa kanyang paningin. Kumpiyansa man ito o isang bluff. Nahulaan ng isa sa mga alagad ng Saint Land. Confidence. Don't tell me sa tingin mo kaya niyang patayin si Senior Brother Wenyang. Kaagad, ang pahayag ng disipulong ito ng Saint Land ay naging dahilan upang tumingin sa kanya ng masama ang iba. Siguradong sinasadya niyang gawing misteryoso ang mga bagay. Maraming mga alagad ng Saint Land ang nagsabi ng may katiyakan. Hindi nila akalain na si Alvin ay katapat ng tunay na disipulo, si Wenyang, na ang cultivation base ay nakapasok na sa Saint Celestial Stage. Si Alvin ay kumikilos ng ganito dahil sinasadya niyang gawing misteryoso ang mga bagay-bagay sa pag-asang otres si Wenyang. Isang alagad ng Saint Land na nakakita sa pag-aalinlangan ni Wenyang ay nagsabi, "Hoy, tingnan mo, iyan." Nang si Alvin ay nagmungkahi ng duel ng kamatayan, si Senior Brother Wenyang ay tila nag-alinlangan ng kaunti. Huwag mong sabihin sa akin na talagang iniisip niya na hindi siya kasing lakas ni Alvin. Tama ka. Isa-isang inilipat ng mga disipulo ng Saint Land ang kanilang tingin kay Wenyang at napansin din ang kanyang pag-aalinlangan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.